Mateo, ang henyo. Credit to the author. M501 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natigilan ang lahat sa tanong na ito ni Jonathan. Ano ang nangyayari? Hindi tinutukoy ni Jonathan ang kalidad ng medicinal pill, pero tinanong niya muna ang tungkol sa amo ni Mateo. Pero mabilis itong naunawaan ng lahat. Sinusubukan ni Jonathan na tanggapin si Mateo bilang isang disipulo rito. Nang maunawaan ang mahinahong tanong na ito, ang mukha ni Renden ay nangangitim na parang ilalim ng kaldero. Malinaw pa rin sa kanyang alaala na nakita niya si Mateo na nagsasabing maglalaban ang mga Alchemy Kings at Alchemy Sovereigns para kunin siya bilang isang disipulo. Hindi ba't ang eksenang ito ngayon ay eksaktong nagpapatunay sa mga sinabi ni Mateo noon? Pero ang problema ay hindi man lang gumamit si Mateo ng masyadong essence energy at soul force. Paano niya kaya mapipino ang isang dekalidad na Dragon Buddha Jade Void Pill? Master Jonathan, ang gamot na pinino niya. Nagngit-ngit si Renden at nagtanong. Nang tumingin si Jonathan kay Renden sa kalamang niya napagtanto ang pagkawala ng kanyang kahinahunan. Ngunit dinaggal, naawa siya kay Renden. Walang reklamo ang talento ni Renden. Pero kumpara kay Mateo na ito, malaking pagkakaiba talaga ito. Iniabot niya ang gamot kay Renden at bumantong hininga, ikaw mismo ang tumingin. Tinanggap ni Renden ang medicinal pill nang may pagtataka at ginamit ang soul force para maubos ang medicinal pill. Mas lalong pumangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Antas na transcendent. Talagang napakataas ng antas nito. Isang transcendent antas na Dragon Buddha Jade Void Pill. Ito. Paano ito naging posible? Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap niya mismo at hindi nasa kay Renden kung maniniwala o hindi. Lahat ng nasa pill refining room ay maaaring eye project sa light screen at eye record. Ang pagpipino ni Mateo ay hindi maaaring pekain. Maaari kayang umabot na sa ganito kalaking antas ang pamantayan ng alchemy ng batang ito. Bilang isang alchemist, napakalinaw ni Renden tungkol sa pagkakaiba ng middle grade at transcendent grade. Hindi naman kalabisan ang pagkukumpara ng alitaptap at maliwanag na buwan. Hehe, master is master. Talagang kahanga-hanga. Kumusta, mahusay na yang master Ren? Kumbinsido ka na ba ngayon? Malinaw na natukoy din ni Sofia ang transcendent grade medicinal pill, at hindi niya napigil ang hampasin si Renden ng may pagmamalaki. Gayunpaman, hindi narinig ni Renden ang mga sinabi ni Sofia. Wala pa rin siyang malay sa kasalukuyan. Kumislap ang mga mata ni Megan sa likuran ni Mateo sa pagkakataong ito, matamang nakatitig sa likuran ni Mateo. Hindi rin tiyak kung ano ang iniisip nito. Mateo ang tawag mo, di ba? Handa ka bang pumasok sa pagtuturo ng matandang ito? Uubusin ng matandang ito ang lahat ng mayroon ako para matulungan kang makarating sa Divine Realm. Medyo balis ang sabi rin ni Jonathan. Bahagyang bumantong hininga si Mateo. Gaya ng inaasahan, napunta pa rin ito sa usapan. Itinuturing na bang pasado ang pagsusulit? Iniwasan ni Mateo ang tanong. Syempre. Syempre, pasado na. Sandali na tulala si Jonathan at sumagot. Kung gayon, ibigay mo na. Ibigay. Ibigay ang ano? Natuklasan ni Jonathan na hindi niya talaga masundan ang iniisip ni Mateo. Ang badge. Pumunta ako para kumuha ng pagsusulit para sa mataas na ranggong quasi-alchemy king. Ngayong nakapasa na ako, hindi ba dapat ibigay mo na sa akin ang badge? Oh, pati na rin ang dalawang singsing na pangimbak. Galit na sabi ni Mateo. Sa paningin ni Mateo, wala talaga siyang paghanga sa isang alchemy sovereign. Saka lang napagtanto ni Jonathan. Dali-dali niyang inutusan, halina kayo, mga kasama. Bilasan ninyo at ipakita ang badge ni Mateo. Sa inyo na itong dalawang singsing na pangimbak. Mateo, iniisip ko kung Master Jonathan, sa totoo lang, mayroon akong master. Kung pagkilala ito sa isang master, sa tingin ko kalimutan mo na lang iyon. Tinanggap ni Mateo ang mga singsing na imbakan at bastos na pinutol ang mga salita ni Jonathan. Hindi rin mahalaga ang pagkakaroon ng master. Ang Wormland City ay ang banal na lupain ng alchemy. At si Lord Chairman ay isa pang powerhouse ng peak alchemy sovereign.
Kung ang matandang ito ay hindi sapat ang kwalipikasyon, naniwala akong mayroon siya ng mga kwalipikasyon. Dahil sa paglapit ni Lord Chairman, naniniwala akong hindi rin magsasalita ang iyong master. Dahil sa iyong talento, sa pag-aalaga ng Alchemist Association, ang pag-akyat sa Divine Realm sa hinaharap ay halos isang malaking hamon. Malinaw na ayaw sumuko ni Jonathan at gusto pa ring kumbansihin si Mateo. Naramdaman ni Mateo na uminit ang ulo niya at ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Master, maayos naman ang pakikitungo sa akin ng kanyang nakatatandang sarili. Wala akong planong magpalit ng pangkat. Panginoong Jonathan, mayroon pa akong mahahalagang bagay na dapat asikasuhin kaya hindi na ako magtatagal pa. Kapatid na Zane, pagkatapos magawa ang badge, kakailanganin kitang pahirapan para magpadala ng isang tao para kunin ito at ipadala sa aking tahanan." Pagkatapos magsalita ni Mateo, umalis siya nang hindi man lang lumingon. Sa isang tahimik na patio sa loob ng City Lord Manor, isang matandang lalaki na may matinding titig ang kasalukuyang umiinom ng tsaa sa pavilion. Ang matandang lalaking ito ang siyang may pinakamataas na awtoridad sa lungsod ng Warmland. Panginoon ng lungsod na si Celso Ren. Sa tapat ni Celso ay sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa pagitan ng noo ng huli ay may kaunting pagkakahawig kay Celso. Yuji, sa mga susunod na araw, magkakaroon ng tagpuan ang Warmland City ng hangin at ulap. Kailangan mong maging mas maingat. Lalo na ang ilang matatanda mula sa 3 sekta, kailangan silang bantayan ng mabuti. Mas makabubuti para walang mangyari na gulo, sabi ni Celso. Pare, makakaasa kayo. Naihanda ko na ang lahat. Sa pagkakataong ito, pambihira ang sitwasyon. Malamang na hindi rin naman sinasadya ng iilang iyon na manggulo, sabi ni Eugene. Tumango si Celso at sinabing, hindi ko talaga inaasahan na ang aking walang hanggang mundo ay talagang magdurusa sa isang hindi nararapat na kalamidad. Kung ang ilang matatandang iyon ay hindi pa rin titigil sa oras na ito, sila ang magiging mga makasalanan ng walang hanggang mundo. Bukod sa kanilang 3 paaralan, dumating na ba ang lahat ng iba pa? May ilan pa ring tao na wala pa rito. Pero natanggap na namin ang balita na paparating na sila. Aabutin din ito ng 2 araw, sabi ni Eugene Ren. Mabuti naman. Tama, ang batang lalaking nagngangalang Mateo ay magiging napakahalaga sa pulong na ito. Anong klaseng estratehiya ang gagawin natin laban sa Fierce Gale World ang papasok sa isip niya? Pinapunto ko si Zane at inimbite siya. Iniisip ko kung nandito na ba siya o hindi. Nandito na ako. Inayos ko na ang pagpunta niya sa Ferren Pavilion. Pagdating sa batang ito, kahanga-hanga rin siya. Sabi ni Eugene nang may kumikinang na mga mata. Kahanga-hanga sa anong paraan? Kahapon, kakapasok lang ni Mateo sa lungsod. Hindi ko alam kung paano, nakasalubong niya si Rendan. Naglaban pala silang dalawa gamit ang pill fighting. Dahil dito, napukaw ang interes ni Celso habang nagtatakang nagtanong, mayroon pa rin ba itong insidente? Nabalitaan ko na ang martial path ng batang ito ay lubhang kakilakilabot na ikinulong pa nga niya ang apo ni Hami. Maaari kayang mayroon din siyang pambihirang mataas na mga nagawa sa alchemy path. Ano ang resulta ng kanilang paghaharap? Natatawang sabi ni Eugene, bakit hindi na lang manghula si ama? Sus Mariosep. Narinig ko ang tono mo, natalo kaya si Renden. Hindi naman siguro mas mababa ang talento ni Renden kaysa kay Helena. Hindi naman siguro ito kasing laki ng pagkatalo niya sa isang batang taga-probinsya, di ba? Tumango si Eugene. Halatang hindi pa rin makapaniwala ang mga mata niya. Paanong natalo ka na lang? Isa na naman itong ganap na pagkatalo. Nang marinig ko ang balitang ito, pinaghihinalaan kong mali rin ang narinig ko. Dahil dito, nagpadala pa ako ng mga tao sa Alchemist Association para magtanong kay Lord Jonathan tungkol dito, para lang malaman na totoo pala ito. Maikling ikinwento ni Celso ang tungkol sa pag-aaway ni na Mateo at Renden sa mga refining pills. Napabuntong hininga si Celso nang marinig ang kwento. Transcendent Grade Medicinal Pill. Kahit na magsimulang mag-cultivate ang batang ito sa sinapupunan ng kanyang ina, hindi rin posible na maging halimaw sa ganoong antas, tama ba? Hindi makapaniwalang sabi ni Celso. Hindi ko alam yan. Pero itong batang nagngangalang Mateo, puno nga ng misteryo ang pinagmulan niya, sabi ni Eugene.
Tumango si Celso at sinabing, ang bagay na ito, naiintindihan ko na. Puntahan mo at aliwin ng maayos si Rendan. Siya ay mayabang sa puso at mayabang sa ugali simula pa noong bata pa siya. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong balakid noon. Kung gagamitin niya ng maayos ang balakid na ito ay magiging isang tulong para sa kanya. Si Helena ay lubusan ng may kapansanan. Ang pag-asa ng ating pamilya rin sa hinaharap ay nasa Rendan. Dapat nating siguraduhin na walang magiging problema. Nang marinig iyon, lumambot ang ekspresyon ni Eugene, gusto sanang magsalita. Ngunit wala siyang sinabi. 502. Kung ano ang gusto mong sabihin, sabihin mo lang. Huwag kang magkunwaring ako ang target ng paglalabas ng sama ng loob. Malungkot na sabi ni Celso. Bumantong hininga si Eugene at sinabing, napakaraming taon na ang lumipas. Ang kahoy ay naging bangka na. Ama, hindi mo pa rin ito mabitawan sa iyong puso. Sa paggawa mo nito, kamumuhian ka ng nakababatang kapatid habang buhay. Boom! Napahawak si Celso sa kanyang palad. Ang mesang bato sa pavilion ay agad na naging tambak ng pulbos. Si Helena ang orihinal na kahalili ng aking mante na may natatanging talento, ngunit siya ay dinukot ng mabahong batang iyon. Ngayon, si Helena ay naging payle dahil sa mabahong batang iyon. Paano mo ako gustong hindi magalit? Biglang tila naging ibang tao si Celso, matigas ang boses at mukha. Ama, napakaraming taon na ang nakalipas mula noong insidente. Kasama rin ng aming pamilya rin si Rendan. Ibinalik ng bayaw ang kanilang nakababatang kapatid na babae upang humingi ng tawad sa kanilang pagkakamali. Hindi pa ba sapat na mabuti para sa aming pamilya na muling magkaisa? Bakit kailangan pang maging isang pakikibaka sa buhay at kamatayan? Maingat na sabi ni Eugene. Kahit nasa katanghaliang gulang na si Eugene, hindi pa rin siya nang ahas na magsalita ng malakas sa harap ni Celso. Ikinuyom ni Celso ang kanyang manggas at sinabing may malamig na ungol, mahirap ilabas ang puot sa puso ko sa loob ng maraming taon nang hindi napapatay ang mabahong batang iyon. Huwag mo nang banggitin pa ang bagay na ito. Pagkatapos ng pagkikitang ito, agad mong isagawa ang hatol na kamatayan sa baliw na iyon. Umiling si Eugene at muling bumantong hininga. Pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng patio. Nanatili silang apat sa Ferren Pavilion si Mateo. Kinabukasan, naiinip na si Sky Maple para maghintay at umalis ng bahay ng mag-isa para tumingin-tingin sa Wormland City. Siyempre, isang bahagi ng dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil ayaw niyang hadlangan ang pribadong buhay ni Mateo at ng dalawang dilag. Siya, isang matandang lalaki, na laging kasama ang mga kabataan, ay talagang hindi naman talaga makatwiran. Guro, Terren at lumabas para tingnan din. Bagamat hindi kasing laki ng ating central capital ang Wormland City na ito, kung pag-uusapan ang antas ng pagiging masigla, mas malaki lang ito at hindi mas maliit. Isa pa, narinig ko na halos 10 lang ang mga eksperto sa alchemy sovereign dito. Ang ganitong antas ng lakas ay talagang nagpapahanga sa ating Fierce Gale world. Simula nang humiwalay si Sofia sa mga gapos ng kanyang pamilya, mas naging masaya ang kanyang buong pagkatao. Ang masayang itsura na ito ay mas bagay sa kanyang edad. Pero walang interes si Mateo sa Wormland City. Gayunpaman, si Sofia, ang kanyang panganay na disipulo, ay nasa ganong mood na magsaya. Hindi rin maganda para sa kanya na baliwalain ang intensyon ni Sofia. Kung tungkol naman kay Megan, wala siyang pakialam. Basta't kasama niya si Mateo, ayos na. Paalis na sana ang tatlo nang bigla silang pigilan ni Zane. Young Master Crosswell, ito ang iyong high rank na quasi-alchemy king badge. Nagpadala ako ng mga tao kaninang madaling araw para tulungan kang makuha ito. Gumamit na si Zane ng mga parangal kapag nagsasalita. Sa paglalakbay nito, nakayuko na siya nang nakadapa sa harap ni Mateo bilang paghanga. Sa murang edad, hindi lamang niya kayang tawirin ang isang pangunahing kaharian upang makipaglaban gamit ang martial path, kaya pa niyang pinuhin ang isang mataas na antas na transcendent grade na quasi-tier 4 na medicinal pill. Ang napakalaking talento, ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nakakapanghina ng loob ng mga tao. Bahagyang tumango si Mateo at tinanggap ang badge. Kumislap ang 3.5 bituin dito. Dahil ang quasi-alchemy king ay isang espesyal na realm din, na nasa pagitan ng alchemy king at alchemy grandmaster, ang badge ng Alchemist Association ay may 3.5 bituin.
Casual na inihagis ni Mateo ang badge sa storage ring at wala siyang balak na palamutian ito. Nang makita ni Zane ang eksenang ito, hindi sinasadyang gumalaw ang mga sulok ng kanyang bibig. Ang casual lang ng mga alchemist sa paggamit ng kanilang mga badge. Malamang, ito lang ang lalaking iyon, di ba? Sa pananaw ng ibang tao, pagkatapos makuha ang badge na ito, para na silang nakakuha ng isang sukdulang kayamanan, maingat na isiniksik ito sa kanilang dibdib at nahihirapang ibaba itong muli. Pero tinanggihan talaga ito ng Panginoong ito. Iningatan ni Mateo ang badge, ngunit pagkatapos ay kumuha siya ng isang medicinal pill at inihagis ito kay Zane. Sinabi niya rito, nitong mga nakaraang araw, naabala ko si Brother Zane. Hindi kayang pinuhin ng nakababatang kapatid ang tier 4 na medicinal pills ngayon, kaya magagamit ko lang ang medicinal pill na ito para magpasalamat. Kung si Brother Zane ay may anak o pamangkin na inapo, makakatulong ito. Nitong mga nakaraang araw, si Zane ay nagkukulitan na parang si Mateo ang kanyang amo, at buong ingat na pinaglilingkuran siya. Bagamat pumunta siya rito dahil natanggap niya ang mga utos ng Wormland City Lord, pinahahalagahan din ito ni Mateo. Bukod dito, ang pagbibigay ni Mateo ng tableta ay natural lamang dahil mayroon pa rin siyang kahilingan. Tinanggap ni Zane ang tableta at tiningnan ito, at hindi niya napigil ang huminga ng malalim. Transcendent grade na medicinal pill na naman. Young Master Crosswell, itong medicinal pill na ito. Hindi talaga nakilala ni Zane ang medicinal pill na ito. Ngumiti si Mateo at nagpaliwanag, ito ay isang sea gathering pill. Kaya nitong palakihin ang isang tao sa isang minor realm sa sea transformation realm ng walang kondisyon. Kung si Brother Zane ay may anak o pamangkin sa sea transformation realm, bakit hindi mo siya hayaang subukan ito? Ito. Ang halaga ng medicinal pill na ito. Hindi ko ito matatanggap. Nang marinig ang paliwanag ni Mateo, agad na napagtanto ni Zane kung gaano kahalaga ang medicinal pill na ito at dali-daling iniabot ang medicinal pill pabalik. Pero hindi ito tinanggap ni Mateo at nakangiting sinabi, Kuya Zane, ituloy mo na. May ipapakiusap pa ako kay Kuya Zane. Sandaling nagpumigla si Zane ngunit hindi pa rin niya mapigil ang ilabas ang gamot. Nakarating ang anak niya sa sea transformation realm. Dumating ang medicinal pill na ito sa tamang oras para magamit niya. Natural lang na hindi matiis ni Zane na ibigay ito at ibalik kay Mateo. Tamang-tama ang tiyempo ng pagbibigay ng gamot kay Mateo. Kung gayon, Zane, maraming salamat kay Young Master Crosswell. Ang anak ko ay kakapasok lang sa sea transformation realm at nagkataong magagamit niya ang sea gathering pill na ito. Kung may kahilingan si Young Master Crosswell, sabihin mo lang. Hindi kaya ni Zane, pero makakapagsalita pa rin ako ng ilang salita sa Wormland City na ito. Napaiyak na si Zane sa pasasalamat ngayon kay Mateo. Nakangiting sabi ni Mateo, haha, kung gayon ay magpapasalamat muna ako kay Brother Zane. Sa totoo lang, gusto kong humingi ng tulong kay Brother Zane na makahanap ng dalawang tao. WHO. Ang dalawang taong ito ay mag-asawa. Ang isa ay nagngangalang Henry. Ang isa naman ay nagngangalang Helena. Simula nang umalis sina Henry at Helena matapos iwan ang sulat, kahit hindi ito ipinakita ni Mateo, itinago niya ito sa kanyang puso. Ngayong lumipat na sa Hilaga ang Tranquil Cloud Sect, natural lang na kailangan pang magtanong ni Mateo tungkol sa balita ng kanyang mga magulang. Napakalawak ng impluwensya ng Wormland City sa Northern Domain. Sakto lang ang paghiling kay Zane na magtanong tungkol sa balita ng kanyang mga magulang. Nang marinig ni Zane ang tatlong salitang Helena, hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pero napansin ni Mateo ang ekspresyon ni Zane at hindi niya maiwasang magulat. Nagtanong siya, posible kayang kilala ni Brother Zane ang dalawang ito. Hininaan ni Zane ang kanyang boses at sinabing, nagkataon lang talaga. Ang Panginoon ng lungsod, ang kanyang kamahalan, ay may anak na babae. Ang pangalan niya ay Helena din. Parang kidlat na kumislap ang isip ni Mateo nang marinig niya iyon. Hindi pa napag-uusapan ng mga magulang niya ang kanilang pinagmulan. Posible kayang mayroon pa ring nakakagulat na pinagmulan si nanay. Sa pag-iisip nito, mas lalong natuwa si Mateo at dali-daling nagtanong, kung gayon, nasaan na ngayon ang anak na babae ng City Lord na iyon? Bumantong hininga si Zane at sinabing, matagal nang wala sa oras ang pagkamatay ng anak na babae ng City Lord. Kawawa naman ito para sa isang henyo sa alchemy. Oh, bakit ganito? Hindi mapigilan ni Mateo ang maging mausisa. Bukod pa riyan, ang anak na babae ng City Lord ay mayroong walang kapantay na talento.
Sa edad na 18, isa na siyang mataas na ranggong alchemy grandmaster na higit na nalampasan ang mga kasing edad niya. Ngunit nakalulungkot, naiinggit ang langit sa mga may talento. Na si Helena ay talagang dinapuan ng isang nakamamatay na sakit at umalis sa mundong ito. Matagal nang nalungkot ang City Lord, kanyang kamahalan, dahil dito. Hanggang dito na lang, nakumpirma na ni Mateo na hindi ang Helena na ito ang isa pang Helena. Dahil ang kanyang ina ay walang anumang bakas ng pag-alo ng enerhiya ng asensya sa kanyang katawan at isa lamang normal na tao. Natural na hindi siya maaaring maging anak ng Panginoon ng lungsod sa kwento ni Zane. 503. Kung gayon, sayang naman talaga, sabi ni Mateo kasabay ng madamdaming buntong hininga. Si Sofia ay isang mataas na ranggong alchemy grandmaster sa edad na 20 taong gulang at isa na sa mga pinakamagaling na nilalang sa Fierce Gale World. Ang isang 18 taong gulang na high-rank na alchemy grandmaster ay talagang isang tugatog ng pag-iral sa Endless World. Napakalaking talento ngunit pumanaw ng bata pa, talagang nakakaawa. Oo. Pero hindi pinuputol ng langit ang lahat ng landas. Kalaunan ay nagkaroon ng isa pang apo ang City Lord, ang kanyang kamahalan, na si Rendan. Kanyang talento ay isa ring nangungunang nilalang kung titingnan sa mas nakababatang henerasyon, sabi ni Zane. Tumanggaw si Mateo. Tungkol sa talento ni Rendan, walang anumang pagtutol si Mateo. Para sa mga lower realms, ang talento ni Rendan ay medyo disente na. Detalyadong inilarawan ni Mateo ang hitsura at katangian nina Henry at Helena kay Zane, at nagbilin, ang balita ng 2 taong ito ay ipagkakatiwala kay Brother Zane. Kung kailangan ng anak mo ng anumang gamot, hindi kailangang maging magalang si Brother Zane. Pumunta ka lang at hanapin ako, ayos na. Tuwang-tuwa si Zane nang marinig ito at dali-daling sinabi, papasalamatan ko muna si Young Master Crosswell sa ngalan ng anak ko. Hindi kayang gawin ng mga martial artist ang cultivation ng walang medicinal pills. Dahil sa lakas at katayuan ni Zane, natural lang na hindi siya nagkulang ng medicinal pills. Pero kung titingnan mo lang si Mateo na casual na kumukuha ng sea gathering pill, ang lakas niya sa alchemy path ay talagang hindi maihahambing sa ordinaryong matataas na ranggong quasi-alchemy kings. Si Zane ay isang kalakasan ng 9th level Soul Sea Realm at matagal nang nakikisalamuha sa Warmland City. Napakalawak ng kanyang pananaw. Pero ngayon lang siya nakarinig ng isang uri ng medicinal pill na kayang magpataas ng antas ng Sea Transformation Realm nang walang kondisyon sa isang minor realm. Hindi talaga pangkaraniwan ang pinagmulan nitong si Mateo. Sulit talaga ang pagbuo ng magandang relasyon sa isang walang kapantay na makapangyarihang kumpanya sa hinaharap. Nang makita si Zane, akmang ilalabas na sana ni Mateo sina Megan at Sofia, ngunit may nakita siyang naglalakad sa labas ng gate ng Farron Pavilion na may pagtataka. Kung titingnang mabuti, sino kaya ito kundi si Rendan Ren? Mahusay na batang Panginoon Ren, hindi naman sa hindi mo matatanggap ang pagkatalo at gusto mong bawiin ang mga kristal ng asensya, hindi ba? Mapang-uyam na sabi ni Sofia. Hindi sigurado kung ano ang iniisip ni Rendan kanina at hindi niya talaga nakitang lumabas ang 3 Mateo. Nang marinig ang mga sinabi ni Sofia sa oras na ito, hindi niya sinasadyang iniangat ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Sa ganitong tingin, hindi napigilan ni Rendan na huminga ng malalim. Ang babaeng ito sa harap ng kanyang mga mata ay talagang napakaganda. Ang napakagandang mukha na iyon ay nagpamangha kay Rendan. Nang tingnan muli ang tagiliran ni Mateo, ang kagandahan ni Megan ay mas mataas pa sa kay Sofia. Hindi mapigil ang mag-short circuit ni Rendan. Ikaw ba itong miss na ito? Ah, hindi ikaw ang. Hindi. Yung pangit na babaeng kahapon, di ba? Hoy! Subukan mo pang sabihin yan. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Sofia. Saka lang natauhan si Rendan at dali-daling ikinumpas ang kanyang mga kamay, sabay sabing, hindi po, binibini, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang ay. Sinasabi ko lang. Matagal na nag-isip si Rendan at hindi niya malaman kung paano niya dapat ayusin ang kanyang mga salita. Yung 2 pangit na babaeng yun kahapon, naging maladyosa na pala ngayon dahil sa pag-ugoy ng katawan nila. Ang 2 dilag na ito sa harap niya ay sadyang mas gaganda pa kaysa sa pinagsama-samang bilang ng mga babaeng nakita niya noon. Pinapuna pa rin niya ang panlasa ni Mateo kahapon. Ngayon niya lang natuklasan na siya pala ang tunay na bulag. Ang pagkakaroon ng mga kahangahangang kagandahan ay isa ng napakalaking swerte.
Niyakap ni Mateo ang isa sa kaliwa at isa sa kanan, at labis na tinatamasa ang kaligayahan ng dalawahang kasama. Gusto ba nitong ipahiya ang bawat lalaki sa mundo sa kanilang kawalan ng halaga? Hindi nakakapagtaka na binago ng dalawang dilag na ito ang kanilang hitsura kahapon. Lumalabas na takot sila sa gulo. Hindi alam ni Renden na ang mga sinabi niya kahapon ay lubos na nakapagpasigle kina Megan at Sofia. Nang lumabas sila ngayon, tumanggi silang dalawa na magbalat kayo kahit anong mangyari. Maingat pang ang inaalagaan ni Sofia ang kanyang hitsura ngayon, at nagmumukhang panandalian lang ang ganda. Hindi dapat ganoon ang kagandahan ng isang mortal na kaharian. Ang isa pang babae, si Megan, ay ipinanganak na isang magandang babae. Nakabalik na siya sa kanyang orihinal na anyo, at dahil doon ay kumupas na ang kulay ng mga kababaihan sa buong lungsod. Nakaramdam din si Mateo ng walang katapusang sakit ng ulo. Hindi pinansin si Sofia, ang orihinal na ugali ni Megan ay napakatahimik at elegante at walang pakialam sa pananaw ng ibang tao. Hindi niya alam kung anong maling gamot ang ininom niya ngayon para makipag-away pa kay Sofia. Sa totoo lang, kahit si Megan mismo ay malamang hindi rin maintindihan kung bakit ganoon na lang niya kamahal ang kanyang imahe. Anong sabi mo? Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi mo sinabi ngayon lang. Diniinan ni Sofia ang punto hanggang sa mamatay. Pawis na pawis ang noo ni Rendan. Sa harap ni Sofia, hindi naman talaga ganoon kaengganyo ang dating niya kahapon. Pasensya na, patawad. Ako nga pala ang may mga mata pero hindi ako nakakakita. Ang ituring ang tunay na kagandahan ng isang mortal na kaharian na parang si Miss bilang isang ordinaryong babae. Isang tunay na kasalanan. Isang napakalaking kasalanan. Tama na. Tingnan mo nga ang mga mata mo ay nakadikit. Alam kong wala kang kwentang ginagawa. Isa ka sigurong napakakahalay na tao. Hindi talaga kayang patuloy na manood sa tabi ni Mateo, at ang tanging nasabi niya lang ay, sige, Sofia. Kahapon, nagbago ang itsura ninyo. Normal lang din ang hindi pagkakaunawaan ni Young Master Ren. Huwag mo nang paulit-ulit na pag-usapan ang bagay na ito. Itinikom ni Sofia ang kanyang bibig at hindi na talaga tumutol, umatras sa likuran ni Mateo ng labag sa loob. Mas lalong natigilan si Renden nang makita ang sitwasyon. Mukhang napakabangis at hindi makatwiran ng babaeng ito, pero hindi talaga siya nang ahas na sumagot kay Mateo. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga paraan ng pagkontrol nitong si Mateo sa mga babae. Young Master Ren, hindi mo naman talaga ako hinahanap para humingi ng essence crystals, di ba? Tumingin si Mateo kay Renden at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Dali-daling nakipagkamay si Renden at sinabing, hindi, maliit na bagay lang ang mga essence crystal. Iyon. Maaari ba tayong mag-usap? Tumingin sa paligid si Renden ng kaunti, medyo nahihiya ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bahagyang ngumiti si Mateo at alam niyang natatakot siyang mawala ang mukha niya dahil sa mga tao, kaya tumanggaw siya. Pagdating sa panloob na bulwagan at pagupo, hindi napigilan ni Mateo ang maging walang magawa. Mukhang hindi malamang na gusto niyang lumabas para mamasyal. Kung ano ang gusto mong sabihin, pwede mo nang sabihin ngayon, di ba? Sabi ni Mateo. Iyon. Posible bang? Turuan mo ako kung paano pinuhin ang mga transcendent grade medicinal pills. Hinimas ni Renden ang kanyang mga kamay, na tila nahihiya. Maliwanag, kinailangan ng matinding lakas ng loob ang mga salitang ito para lumabas sa kanyang bibig. Pero natigilan si Mateo nang marinig niya ang mga salitang ito. Nakikita niyang si Renden ay yung tipo ng taong mataas ang tingin sa sarili at napakayabang. Hindi ko akalain na sasabihin niya pala ang ganoon. Young Master Ren, ayon sa pagkakaalam ko, ang lolo mo ay isang peak alchemy sovereign powerhouse. Parang hindi mo na dapat ako tanungin tungkol sa ganitong uri ng alchemy, di ba? Nagtatakang tanong ni Mateo. Pero umiling si Rendong nang marinig iyon at sinabing, kahit na ang lolo ko ay isang peak alchemy sovereign, wala siyang paraan para pinuhin ang mga transcendent grade medicinal pills noong nasa level mo pa siya. Sa tingin ko, dapat ay mayroon kang espesyal na kasanayan na kayang pinuhin ang mga transcendent grade medicinal pills, tama ba? Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Mateo na maging kakaiba, at sinabi niya nang may malamig na ngiti, kahit na may mga paraan ako para pinuhin ang mga transcendent grade medicinal pills, bakit pa kita tuturuan?
Mukhang hindi naman masaya ang proseso ng ating pagkakakilala, di ba? Medyo pangit ang ekspresyon ni Rendan. Ang bigla niyang pagpunta kay Mateo para turuan siya ng alchemy ay talagang napakabastos. Pero pinag-isipan niya ito ng isang buong araw matapos siyang bumalik kahapon at hindi nakatulog buong gabi. Labis siyang na-curious tungkol sa mga pamamaraan ni Mateo sa pagpino ng mga tableta. Ngayon, hindi alam kung bakit, pumunta siya sa Ferren Pavilion sa utos ng mga supernatural na kapangyarihan. Tumingin si Renden kay Mateo at biglang tumayo. Ngunit ang aksyon na ito ay nagbigay kay Sofia ng takot. Dali-dali siyang hamarang sa harap ni Mateo, parang isang tigre na pinuprotektahan ang kanyang mga anak, at galit na sinabi niya, "Ano ang gusto mong gawin kay Master?" Hindi na inabala ni Renden si Sofia, at bigla na lang itong lumuhad ng may malakas na kalabog. 504. Ang ginawa ni Renden ay nagdulot ng kalituhan sa tatlong Mateo. "Anong ginagawa mo?" Gulat na tanong ni Mateo. "Handa akong kilalanin ka bilang guro. Turuan mo sana ako kung paano pinuhin ang mga transcendent grade na gamot." Sabi ni Renden nang may matigas na tingin. Ang ginawa ni Renden ay nag-iba ng pananaw ni Mateo sa kanya. Hindi niya minamaliit si Renden dahil dito. Sa halip, naramdaman niya na tanging ang taong iyon lamang ang karapat-dapat na magdala ng salitang alchemist. Ramdam ni Mateo ang matinding pagkauhaw ni Renden sa kaalaman. Ang ganitong uri ng matinding pagnanasa, si Mateo mismo ay nagkaroon na nito noon. Ang alkemiko ay isang hanap buhay na lubos na pinahahalagahan. Maraming tao ang nawala ang kanilang mga orihinal na layunin habang lumalakas, nagpapakasasa sa karangyaan ng sekular na mundo at hindi na kayang ilabas ang kanilang mga sarili. Ang mga taong iyon, kahit na umaapaw sa talento, ang kanilang mga nagawa ay magiging lubhang limitado rin. Paano kung kahapon, nagkataon lang na nakapagpino ako ng isang transcendent grade medicinal pill? Tanong ni Mateo. Siyempre, hindi siya tatanggapin ni Mateo bilang isang disipulo na ganoon kadali. Noon pa man ay inuuna ni Mateo ang kalidad kaysa sa dami ng mga disipulo. Kahit na wala siyang kinuhang disipulo sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang mga tagasunod ay maingat na pinipili sa pamamagitan ng isang mahigpit na proseso. Kahit na ito ay talento o pag-uugali, si Sofia ang isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian. Kaya naman pumayag si Mateo. Hindi maganda ang unang impresyon na ibinigay ni Renden kay Mateo. Malinaw na hindi basta-basta susuko si Mateo. Kaninang umaga, pumunta ako sa Alchemist Association at sinuri ang proseso ng pagpipino ninyo kahapon. Isa itong kahangahangang likhang sining. Kahit pareho tayong mga quasi-alchemy kings, ang husay ninyo sa alchemy ay nakapagpahuli sa akin ng higit sa ilang kalye. Sabi ni Rendan. Ang proseso ng pagpipino na naitala ng Alchemist Association, natural na hindi ito makikita ng mga normal na tao. Ngunit ang pagkakakilanlan ni Renden ay pambihira. Hindi mahirap na suriin ito. Guro, sino ba ang nakakaalam kung anong balak ng lalaking ito? Huwag kang magpaloko sa panlilinlang niya. Siniraan siya ni Sofia sa gilid. Disipulo ka ba talaga niya? Biglang tanong ni Rendan. Kung hindi, ano sa tingin mo? Ako ang panganay na disipulo ng guro. Sabi ni Sofia nang may pagmamalaki. Lalong nakumbinsi si Sofia kay Mateo nang sundan niya ito para magpino ng mga table tasks ngayon. Sa panahong ito, kahit hindi nakalusot si Sofia sa mga kaharian, ang kanyang antas ng kasanayan sa alchemy ay nagkaroon ng mataas na antas ng kwalitatibo, at ang kanyang pundasyon ay mas matibay kumpara sa dati. Kaya naman, inamin niyang wala na siyang anumang pressure sa pagiging disipulo ni Mateo. Sa katunayan, labis siyang ipinagmamalaki. Tama ang pagkakaintindi ng amo na ito. Nag-isip sandali si Renden at biglang yumuko ng malakas kay Mateo at sinabing, "Master Mateo, tanggapin mo naman ako bilang disipulo kahit anong mangyari." May napansin si Renden sa ekspresyon ni Sofia at mas lalong pinatibay ang kanyang determinasyon na kilalanin si Mateo bilang kanyang Panginoon. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Wala akong anumang paraan na maaaring magpino ng mga transcendent grade na gamot. Kaya, hindi mo na ako kailangang kilalanin bilang Panginoon." Nag-alala si Renden nang marinig iyon at dali-daling nagsalita, "Sinisi pa rin ba ako ni Master sa insidente kahapon?"
Hindi pa rin sapat ang paghingi ko ng tawad sa iyo para sa aking pagkakasala. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, masyado kang nag-iisip. Wala talaga akong anumang pamamaraan para pinuhin ang mga transcendent grade medicinal pills. Walang alchemist ang may ganitong pamamaraan. Pero, nakita ko ang kakayahan ni Master sa alchemy. Napakaganda. Maraming aspeto na hindi ko maintindihan. Sabi ni Rendan. Tumingin si Mateo kay Renden at biglang nagtanong, mayroon ng isang peak alchemy sovereign powerhouse sa bahay mo. Bakit mo pa ipinagpapalit ang puno ng kahoy para sa mga sanga, at kinikilala mo pa ako bilang iyong Panginoon? Biglang bumantong hininga si Renden at sinabing, bagamat hindi ko pa lubos na natutunan ang mga kasanayan sa alchemy ni Lolo, nakuha ko na ang 50% hanggang 60% ng asensya. Ang natitira na lang ay ang pagpapakinis ng oras, pati na rin ang akumulasyon ng karanasan. Sa pagsunod sa itinakdang pagkakasunod-sunod na tulad nito, naniniwala ako na maaari ko ring linangin upang maabot ang pinakamataas na antas ng alchemy sovereign balang araw. Sandali ang tumigil si Renden, at bigla siyang medyo nabalisa, pero alam kong nasa limitasyon na ang kakayahan ni Lolo sa alchemy at hindi na niya kayang umakyat sa divine realm. Kung susundin ko ang dati niyang landas, imposibleng malampasan ko siya. Hanggang sa makita ko ang imahe mo na nagpipino ng mga tableta, saka ko lang nalaman kung gaano kalaki ang pagitan natin. Bahagyang tumanggo si Mateo. Hindi maliit ang ambisyon ng batang ito. Ngunit kung ang isang tao ay hindi man lang makaakyat sa banal na kaharian, nasaan ang usap-usapan tungkol sa paglalakad sa mga sukdulan ng landas ng alchemy? Tiningnan ni Mateo ang Renden ng may pinanibik at biglang nagsalita ng nakangiti, gusto mo ba talaga akong kilalanin bilang amo? Tuwang-tuwa si Renden nang marinig niya ito. Handa po ba akong tanggapin ng Panginoon? Gusto mong pumasok sa pagtuturo ko, hindi naman din naman bawal. Pero, kailangan mong pumasa sa pagsusulit ko. Kahit anong klaseng pagsubok pa man yan, siguradong makakamit yan ni Rendan. Buo pa rin ang tiwala ni Rendon sa sarili. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo ba gustong malaman kung bakit ko kang pinuhin ang mga transcendent grade medicinal pills? Matinding tumango si Renden ngunit nagpakita ng hirap na ekspresyon. Kung ang pagsubok ni Mateo ay ang pagpino ng isang transcendent grade medicinal pill, hindi niya iyon magagawa. Haha! Huwag kang mag-alala. Hindi kita pinapapino ng isang quasi-tier 4 na transcendent grade medicinal pill. Lesser faceless art? Dapat alam mo, di ba? Tanong ni Mateo. Natulala si Rendan. Ang lesser faceless art ang pinakasimpleng teknik sa pagpino. Kahit para sa isang maliit na alchemy apprentice, imposibleng hindi rin malaman. Si Renden ay isang mataas na ranggong quasi-alchemy king. Paano niya hindi malalaman ang lesser faceless art? Ngumiti si Mateo, at biglang kumuha ng tangkay ng tier isang herbal grass, ang mga daliri niya ay parang multo na gumagalaw. Sa galaw na ito, hindi napigilan ni Renden na magbago ng malaki ang ekspresyon ng mukha. Pagpino ng mga tableta ng walang gamit. Ito ang lesser faceless art. Hindi, sandali. Ang teknik at mga selyo ng kanyang mga daliri ay talagang lesser faceless art ng walang pagkakamali, pero bakit ito nagagawa sa ganitong antas? Bulong ni Renden ng malalim. Nakita ko lang na ang halamang gamot ay walang tigil na tumatalbog pataas at pababa sa kamay ni Mateo na parang buhay. At ang nagbigay buhay dito ay si Mateo mismo. Pagkatapos ng 20 paghinga, isang maliit na medicinal pellet ang lumitaw sa kamay ni Mateo. T-Transcendent Grade. Gamit ang lesser faceless art para pinuhin ang isang transcendent grade medicinal pill nang walang anumang tulong. Kahit na tier isang medicinal pill lang ito, pero paano ito naging posible? Gulong-gulo si Renden, hindi malinaw ang sinasabi. Pero baka sa mukha niya ang pagkagulat sa mga sandaling iyon. Gaya ng alam ng lahat, kailangang humiram ng mga kaldero at apoy ang mga alchemist para sa mga gamot para mapino ang mga tableta. Ang mga refining pills ay tuluyang tinatalikuran ng dalawang ito, nagdidirekta gamit ang essence energy at hubad na pinipino ang finished product medicinal pill. Ang hirap isipin ng mga ordinaryong tao kung gaano kahirap gawin ito. Huwag mo lang tingnan kung paano naging isang quasi-alchemy king si Rendan.
Para lang mapapino niya ang isang tier isang medicinal pill ng walang tulong, hindi niya talaga magagawa iyon. Hindi ko kailangan na pinoy mo lang ang mga tableta ng walang anumang tulong. Kailangan mo lang gamitin ang lesser faceless art para pinoy ang isang tier isang transcendent grade medicinal pill, at tatanggapin kita bilang isang disipulo. Nabigla si Renden sa boses ni Mateo kaya bigla siyang nagising. Ngayon lang siya nakabawi. Gulat na sabi niya, gamitin ang lesser faceless art para pinuhin ang isang tier isang transcendent grade medicinal pill. Paano nangyari iyon? Sa sandaling sinabi niya iyon, gusto ng sampelan ni Renden ang sarili niyang bibig. Hindi ba't ngayon lang pinino ni Mateo ang isang transcendent grade na medicinal pill? Paano naging imposible iyon? Bukod pa rito, gumamit pa si Mateo ng teknik ng alchemy na walang gamit para pinuhin ito. Kahit na isa itong tier isang medicinal pill, sa tindi ng kahirapan nito, nakaramdam si Renden ng kawalan ng pag-asa sa pag-iisip pa lamang tungkol dito. Kung posible o hindi, responsibilidad mo yan. Ito ang aking initiation test. Kung hindi mo kaya, huwag mo nang banggitin pa ang bagay na ito, malamig na sabi ni Mateo. Gamit ang pamantayan ni Renden, ang pagpino ng isang tier isang medicinal pill, natural lang na kaya niyang pinoy ng isang transcendent grade medicinal pill. Pero para hayaan siyang gamitin ang lesser faceless art para pinuhin ang isang tier isang medicinal pill, imposibleng pinuhin pa ito kahit anong mangyari. Ang lesser faceless art ang pinakasimpleng teknik sa pagpino dahil napakasimple nito. Wala pang sino man ang makakagamit ng ganito kasimpleng teknik para pino ang mga transcendent grade medicinal pills. Napakahirap ng pagsusulit na ito. Kumurap-kurap ang ekspresyon ni Renden, at sa wakas ay nagngingit-ngit siya at sinabing, sige. Gagawin ko talaga. 505. Agad na bumalik si Renden upang magsanay ng lesser faceless art pagkatapos umalis sa Ferren Pavilion. Pagkatapos masaksihan ang mga pamamaraan ni Mateo ay saka lamang biglang napagtanto ni Renden na tila nakahanap siya ng ibang kalangitan. Siya, isang mataas na ranggong quasi-alchemy king, ay masyadong hindi karapat-dapat. Mas lalo niyang pinatibay ang kanyang determinasyon na kilalanin si Mateo bilang kanyang Panginoon. Pero dahil sa kaguluhang ito, ang mood ni na Mateo at ng dalawang babaeng lumalabas para mamasyal ay nawalan din ng malay. Ngunit, sa oras na ito, bumalik si Zane pagkatapos umalis hindi pa katagalan. Napakapangit ng kanyang ekspresyon. Young Master Roswell, hindi maganda. Elder Sky Maple siya. Nakulong siya ng Exquisite Jade Pavilion. Medyo nag-aalalang sabi ni Zane. Kumunat ang noo ni Mateo nang marinig iyon at nagtanong, anong nangyari? Nagmamadaling nagpaliwanag si Zane, hinamon ni Elder Sky Maple ang 1,000 query wall ng Exquisite Jade Pavilion. Ang resulta ay nabigo siya. Hindi sumuko si Elder Sky Maple at nakipagtalo sa kanila ng ilang salita, at siya ay ikinulong ng Exquisite Jade Pavilion. Pumunta ako sa Exquisite Jade Pavilion matapos kong ipaalam ang balita para tanungin siya. Hindi ko rin alam kung anong maling gamot ang ininom nila, para hindi ako magalit at ikinulong si Elder Sky Maple, at ayaw siyang palayain kahit ano paman. Sa Wormland City na ito, mayroon pa ring mga bagay na hindi kayang ayusin ng City Lord Manor mo. Tanong ni Mateo na may pagtataka. Ito ang unang beses na nandito si Mateo. Nababalot ng hamog ang kanyang ulo tungkol sa distribusyon ng puwersa ng Wormland City. Sa kanyang pananaw, kahit na si Zane ay hindi isang powerhouse ng Divine Traversing Realm, ang isang 9th level Soul Realm expert ay maituturing na isang sikat at prestihiyosong karakter sa Wormland City. Bukod pa rito, si Zane ay isa pang ang first-class patrolling inspector ng City Lord Manor. May mga taong nang-ahas talagang hindi magpakitang gila sa kanya. Pinilit ni Zane na ngumiti at sinabing, hindi alam ni Young Master Crosswell. Bagamat ang City Lord, ang kanyang kamahalan, ay isa sa pinakamalakas na alchemist ng Wormland City, ang puwersa ng Wormland City ay masalimuot at masalimuot. Ang ilang pamilya, ang kanilang puwersa ay bahagyang mas mababa lamang kumpara sa City Lord Manor, at hindi nila ako kayang bigyan ng kahit anong mukha. Maikling ipinakilala ni Zane ang sitwasyon ng Exquisite Jade Pavilion. Natuon ang atensyon ni Mateo sa kanyang mga iniisip.
Ang kahangahangang Jade Pavilion na ito ay isang puwersang pagmamayari ng pamilyang Carter ng lungsod ng Wormland. Ang lakas ng pamilyang Carter na ito ay napakalakas din. Ang matandang patriarka sa kanilang pamilya ay nasa gitnang ranggong lakas ng Alchemy Sovereign. Bagamat hindi ito kasing lakas ng City Lord Manor, isa rin itong napakalakas na paksayon sa Wormland City na ito. Kung ang City Lord o iba pang eksperto sa Divine Traversing Realm sa City Lord Manor ang lalapit, syempre ibebenta sa kanila ng Exquisite Jade Pavilion ang mukha. Ngunit medyo mababa ang pagkakakilanlan ni Zane. Maliban na lang sa medyo kakaiba isipin. Kahit na hindi itinuturing na mataas na antas ng City Lord Manor si Zane, kung nagdudulot lang ito ng kaunting alitan, hindi sana magiging ganito kadominant ang Exquisite Jade Pavilion. Sa pagitan nito, dapat ay may iba pang dahilan. Paano kung pupunta ako sa Panginoon ng lungsod, kanyang kamahalan, para iulat ito at hilingin sa kanyang matandang sarili na lumapit? Nag-aalalang tanong ni Zane. Pero hindi nagsalita si Mateo at may iniisip lang. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, tiningnan ni Mateo si Zane at nagtanong, ano ang kaugnayan ng Heavenly Evil Sect at ng pamilyang Carter? Nang sabihin ito ni Mateo, natulala si Zane, at pagkatapos ay agad na nagpakita ng isang itsura ng biglaang pagkaunawa. Hay nako! Tingnan mo itong utak dagakong ito. Ang Heavenly Evil Sect ay tiyak na kabilang sa impluwensya ng pamilyang Carter. Ang ikatlong young master ng pamilyang Carter, si Flynn Carter, ay may malapit na ugnayan kay Randy ng Heavenly Evil Sect. Nako, si Flynn ang taong may pinakamalaking lakas ng alchemy sa junior generation ng pamilyang Carter. Medyo mas mababa lang siya kumpara kay young master Rendan. Isa na rin siyang middle rank na quasi-alchemy king ngayon, sabi ni Zane. Puno ng paghanga ang tingin ni Zane kay Mateo. Hindi pa niya naiisip ang aspetong ito, at si Mateo, isang tagalabas, ay talagang nakahula na ng ganito. Tumango si Mateo pagkatapos makinig at sinabing, ano itong Thousand Quarry Wall? Ang Thousand Quarry Wall na ito ay isa sa mga pangunahing atraksyon ng pamilyang Carter. Hindi mabilang na mga alchemist ang pumupunta sa Wormland City, at marami sa kanila ang pumupunta para sa Thousand Quarry Wall na ito. Paliwanag ni Zane. Lumalabas na sa kasaysayan ng lungsod ng Wormland, ang pamilyang Carter ay naging maluwalhati rin noon, na nagbunga pa ng maraming henerasyon ng mga Panginoon ng lungsod. Kabilang sa kanila, isa sa mga Panginoon ng lungsod ang nagtayo ng isang Thousand Quarry Wall dito mismo sa lungsod ng Wormland. Ang partikular na panahon ay hindi pa napapatunayan. Ang tinatawag na Thousand Quarry Wall ay kung saan inilalagay ng mga alchemist ang kanilang sariling mga katanungan sa pader na ito, na nag-aalok ng gantimpala para sa ibang mga alchemist na pumunta at sumagot. Sa loob ng napakaraming taon na naipon, ang mga tanong sa Thousand Quarry Wall ay mahigit 1,000 na ang nakalipas. Ang mga tanong sa Thousand Quarry Wall, basta't nasagutan ito, aalisin ito sa pader. Ngunit ang mga tanong na itinaas ng mga alchemist ay higit pa sa mga tanong na nasagot. Sa paglipas ng mga buwan at araw, ang mga tanong sa Thousand Quarry Wall na ito ay medyo malaki na. Bukod pa rito, sa loob ng hindi mabilang na taon ng pagsasala, ang kahirapan ng mga tanong sa Thousand Quarry Wall ay lalong lumaki. Marami sa mga problema, kahit ang mga peak alchemy sovereign powerhouses, ay hindi rin kayang sagutin ang mga ito. Sa paghahaman sa Thousand Quarry Wall, kailangan munang magbayad ng isang tiyak na halaga ng mga essence crystal. Ang mga essence crystal na ito ay pagmamayari ng Exquisite Jade Pavilion, na pagmamayari ng pamilyang Carter. Kung masasagot ng tama, mababawi ng alchemist ang gantimpala. Kung hindi makasagot, natural lamang na makakauwi silang walang dala. Maging ang mga kristal ng esensya mula sa dati ay wala na rin. Sa loob ng napakaraming taon, ang pamilyang Carter ay umasa sa Thousand Quarry Wall na ito upang kumita ng hindi mabilang na kayamanan. Ngunit kahit na ganoon, marami pa ring mga alchemist ang sumusulong ng sunod-sunod upang pumunta sa Exquisite Jade Pavilion upang hamanin ang Thousand Quarry Wall. Masasabing ang dahilan kung bakit ang Wormland City na ito ay maaaring maging banal na lupain ng alchemy ng Endless World ay hindi maaaring kalimutan ang mga kontribusyon ng Thousand Quarry Wall na ito.
Nang marinig ang paliwanag ni Zane, maging si Mateo ay walang nagawa kundi ang mapabuntong hininga sa paghanga sa natatanging karunungan at kahusayan ng Panginoon ng lungsod ng henerasyong iyon. Ang mga ganitong palitan ay talagang may napakalaking bentahe sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa alchemy. Ang Thousand Quarry Wall na ito ay masasabing isang napakahalagang yaman na naiwan ng Panginoon ng lungsod ng henerasyong iyon. Sa loob ng napakaraming taon, maraming taong nagtanong noon ang wala na. Ang mga tanong na iyon ay natural na nagiging mga bagay na walang pagmamay-ari. At ang mga tanong na ito, na ang bawat isa ay nasa sagot ay may napakalaking kahulugan sa pagtataguyod ng pag-unlad ng mga kasanayan sa alchemy. At ang pamilyang Carter na nagbabantay sa isang bundok ng kayamanan ay maaaring bumagsak. Makikita na ang pamilyang Carter na ito ay talagang bulok na putik na hindi man lang kayang dumaikit sa pader. Kung gusto mong hamanin ang Thousand Quarry Wall, kailangan mong iwanan ang kanilang background sa kontrata. Hindi isa sa publiko ang kontrata. Pero malamang may paraan ang mga tao ng pamilyang Carter para makita ito. Kung ang bagay na ito ay talagang niloloko ni Flynn, medyo nakakaabala ito, nag-aalalang sabi ni Zane. Mukhang naghukay ng hukay si Carter III Young Master para sa Grand Elder. Hehe. Iniisip mo ba talaga na madaling apihin ang Tranquil Cloud Sect ko? Tanong ni Mateo nang may malamig na ngiti. Nang marinig ni Zane ang tono ni Mateo, alam niyang hindi maganda ang lahat. Hindi pa nagsisimula ang pagpupulong ng mga nasa mataas na antas. Kapag nagkaroon ng alitan si Mateo at ang pamilyang Carter, malamang na magkakaroon ito ng maraming hindi kinakailangang problema. Bata kong Panginoon Crosswell, paano kung ire-report ko pa ng bagay na ito sa Panginoon ng lungsod, kanyang kamahalan? Sa tingin ko, kung isasaalang-alang ang Panginoon ng lungsod, ang prestihiyo ng kanyang kamahalan, hindi maglalakas loob si Flynn na hindi magpakita sa iyo, pagmamakaawa ni Zane. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, ang Panginoon ng lungsod, kanyang kamahalan, ay kailangang asikasuhin ang napakaraming gawain ng estado araw-araw. Sa ganitong maliit na bagay, hindi na niya kailangang abalahin ang kanyang matanda. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Kapatid na Zane, dalhin mo ako sa Exquisite Jade Pavilion ngayon din. Gusto kong maranasan kung gaano kaganda ang Thousand Quarry Wall na ito. Gaya ng sinabi niya, gumalaw ang figure ni Mateo, direktang umalis sa Parent Pavilion. Hindi napigilan ni Zane ang oras at ang tangi niyang nagawa ay magdalamhati at sumunod kay Mateo. 506. Ano kaya ang kailangan nito, Ginoo? Mga gamot, armas, mga pamamaraan sa pakikipaglaban, mga pamamaraan ng paglilinang, ang ating kahangahangang Jade Pavilion ay mayroong lahat ng ninanais ng isang tao. Dahan-daang pumasok si Mateo sa Exquisite Jade Pavilion. Angkop na angkop ito sa pangalan nito. Napakaraming magagandang exhibit dito. Masasabing taglay nito ang lahat ng ninanais ng isang tao. Maraming bagay na hindi makikita sa labas ng mundo, sa lugar na ito ay nasa lahat. Masyado lang talagang mahal ang mga presyo nila. Naglibot sandali si Mateo pagpasok sa pinto, at isang napakagandang babae ang bumungad sa kanya. Sa loob ng mga salita ay may taglay na bahagya na kabibighaning singsing. Halos agad na nakumpirma ni Mateo na ang babaeng ito ay talagang nakapaglinang ng mga nakakaakit na sining noon. Bukod pa rito, hindi naman mababa ang kanyang mga nagawa. Ang mga ordinaryong taong pumapasok ay malamang na hindi namamalayan na madadala nito at kusang loob na bibili ng ilang mga bagay na dadalhin. Ang banal na kaluluwa ni Mateo ay walang kapantay na kalinisan. Paanong ang mga ordinaryong kasanayan sa pangkukulam ay makapasok sa kanyang mga matang mapagmasid sa lahat? Nabalitaan ko na sa loob ng napakagandang Jade Pavilion na ito, ang pinakakahanga-hanga ay ang Thousand Quarry Wall. Ito ang unang beses kong pumunta sa Warmland City, pero pumunta rin ako dahil sa kasikatan nito, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Nang makita ng babae na walang anumang pamumula ang mga mata ni Mateo, hindi niya maiwasang magulat. Napakabata pa niya at talagang may kakayahan siyang mag-concentrate. Malamang, hindi siya simple. Nabasa na ng babaeng ito ang hindi mabilang na tao at halos naunawaan na niya ang kakaibang katangian ni Mateo sa unang tingin pa lang. Kaya, gusto ni Sir na hamanin ang Thousand Quarry Wall. Hindi masabi ni Lorna. Dito po sana, Sir.
Dinala ni Lorna si Mateo diretso sa likurang bulwagan. Pagkatapos ng ilang pagliko, lumiwanag at bumukas ito. Isang napakalaking templo ang nasa harap ni Mateo. At sa napakalaking templong ito, ang pinakanakakapukaw ng pansin ay ang mga patungan na ilang daang talampakan ang taas. Ang mga istant ay may kabuoang 7 palapag. Sa bawat palapag, maraming mga tag na nakaayos ayon sa mga kategorya. Gayunpaman, habang papataas ito, mas kakaunti ang mga tag sa mga istant. Napakalinaw, habang mas tumataas, mas mahirap ang mga problemang kinakatawan ng mga tag na iyon. Simple lang ang ginawa ni Mateo. Sa pinakamataas na shelf, 100 lang ang overtags. Binibining Lorna, gusto ko pong hamanin itong 1,000 query wall. May mga kondisyon po ba? Tanong ni Mateo. Ngumiti si Lorna ng matamis at sinabing may libong alindog, ang paghamon sa 1,000 query wall ay walang mga limitasyon. Hanggat mayroon kang sapat na essence crystals, maaari mo pang hamanin ang lahat ng problema. Bahagyang tumango si Mateo at nakangiting sinabi, kung gayon ay mabuti iyan. Iniisip ko kung gaano karaming kristal ng asensya ang kailangan para makahamon ng isang beses. Nakangiting sabi ni Lorna, ayon sa iba't ibang antas na hinamon, hindi rin pareho ang mga bayarin. Oh! Ilang essence crystals ba ang kailangan para hamanin ang ika-7 antas? Nakangiting tanong ni Mateo. Hindi mapigil ang mapanganga ni Lorna. Ang laki ng tono ng boses ng batang ito. Binuka niya ang bibig niya at nasa ika-7 antas na agad. Kailangang malaman ng isa na ang mga problemang iyon sa ika-7 antas ay nagiging maalikabok, taon-taon. Ang ilang mga problema ay inilagay pa nga roon sa loob ng ilang libong taon. Sa loob ng ilang libong taon na ito, ilang alchemy sovereign powerhouses ang isinilang sa Wormland City. Ngunit wala ni isa sa mga eksperto sa alchemy sovereign na ito ang nakasagot sa mga tanong na iyon. Makikita kung gaano kasama ang ika-7 antas na ito. Bagamat hindi naman masama ang lakas ni Mateo, napakabata pa naman niya. Pakiramdam ni Lorna ay hindi masasagot ni Mateo ang mga tanong ng ika-7 antas. Hehe. Hindi naman sa minamaliit ni Lorna si Sir, pero medyo mahirap lang talaga ang mga problema sa ika-7 antas. Nasa si Transformation Realm si Sir. Ang mga katumbas nito ay ang mga tag ng ika-4 na antas. Kung gusto ni Sir na hamanin ang ika-4 na antas, ito ay 500 middle grade essence crystals, nakangiting sabi ni Lorna. Ngumiti si Mateo at sinabing, mayroon akong mga kristal ng asensya. Hindi kailangang maging magalang sa akin si Miss Lorna. Pumunta ako ngayon para lang masaksihan ang 1,000 query wall ng mga alamat. Handa akong gumastos ng ilang kristal ng asensya para maranasan ang pinakamahirap na problema. Pinunasya ni Lorna sa puso niya. Ang dami talagang pera ng batang ito at wala nang mapaggastusan, pabigla-biglang magugutom. Pero sa unang tingin, ayaw sabihin ni Lorna. Kung niloloko niya ang isang tao dahil sa pagkabukas palad nito para gumastos ng hindi kinakailangang pera, handa siyang tanggapin ang mga iyon. Bukod pa rito, alam ni Lorna na kahit bihira ang mga taong mayayaman at maluho, mayroon pa ring 1 o 2 taong lumilitaw sa bawat panahon. Habang tumataas, natural na mas mahal ito. Pero mas marami rin ang mga gantimpala. Kung ito ay nasa ika-7 antas, 100 high-grade essence crystals kada tag. Sabi ni Lorna. Kahit para kay Mateo, nagbago rin ang mukha niya nang marinig iyon. Ang ika-4 na antas ay 500 middle grade essence crystals, na 5 piraso rin ng high grade essence crystals. Pero, sa ika-7 antas, ang presyo ay talagang tumaas ng 20 beses. Pagnanakaw lang ito ng mga kristal ng asensya. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Zane na ang pamilyang Carter ay mayaman hanggang sa umagos sila na parang tubig. Sa ganitong mga bayarin, mahirap ang hindi maging mayaman. Nanalo lang siya ng 100,000 middle grade essence crystals mula kay Rendon doon. Kung pagsasama-samahin, sapat lang din iyon para ipalit sa 10 tag. Isa talaga itong panloloko. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, labis na hinamak ni Lorna ang kanyang puso. Isang taong galing probinsya. Natatakot na ako sa presyo, di ba? Hindi maliit na halaga ang 100 high-grade essence crystals.
Masyadong sayang ang paggamit nito para tingnan ang mga problema ng ikapitong antas. Pero dati pa lang ay nakakita na si Lorna ng mga taong nagtatapon ng pera para lang makita ang mga problema ng ikapitong antas. Pero napakalinaw, ang batang ito sa harap ng kanyang mga mata ay walang ganoong antas ng lakas. Hehe. Nakikita kong kapansin-pansin ang itsura ni Sir. Siguro naman kaya mo talagang lutisin ang mga problema ng ikapitong antas. Paano kung palitan mo ng dalawa para masubukan mo? Parang pambabala ang mga sinabi ni Lorna. Sa totoo lang, isa itong pangungutya. Kahit na pakiramdam ni Lorna ay hindi ordinaryo si Mateo, sa ganitong antas ng pakikipag-usap, nailagay na niya si Mateo sa hanay ng mga hanggal. Siguro mga hanggal lang ang walang reaksyon sa mga nakakaakit niyang sining, di ba? Paanong hindi naintindihan ni Mateo ang ibig sabihin ng mga sita ni Lorna? Pero wala talaga siyang pakialam. Kung sasagutin ko ang tanong, maaari ko bang ipagpalit agad ang gantimpala? Tanong muli ni Mateo. Hehe, ang tanga naman nitong batang to, di ba? Sa tingin mo ba masasagot mo talaga ang mga tanong ng ikapitong antas? Pero isang mayamang hanggal, sayang lang kung hindi ka kikita. Agad nang umiti si Lorna ng matamis at sinabing, syempre naman. Ang mga may-ari ng mga tanong ang nagdeposito ng mga gantimpala sa aming Exquisite Jade Pavilion. Hanggat masasagot ng mga tao ang tanong, mapapasa kanila ang mga gantimpala. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, kung gayon ay mabuti iyan. Bigyan mo muna ako ng 10 tag kung gayon. Gaya ng sinabi niya, casual na itinapon ni Mateo ang singsing na napanalunan niya mula kay Rendan. T10. Iyan ay 1,000 high-grade essence crystals. Medyo nahirapan si Lorna. Nakakita na siya ng mga alchemist na gumagastos para lang makita ang mga problema ng ikapitong antas. Pero ngayon lang siya nakatagpo ng customer na agad-agad na humihingi ng 10 tag. Hindi ba't masyadong maluho ang ganoong paraan ng pag-aaksaya ng pera? Tumango si Mateo at sinabing, ang mga kristal ng asensya sa singsing na ito kapag pinagsama-sama ay dapat nasa humigit kumulang 1,000 mataas na uri ng kristal ng asensya. Maaari kang gumawa ng pagsusuri sa imbentaryo. Ipinasok ni Lorna ang kanyang banal na sentido dito at sandaling binilang. Sa katunayan, isa itong 1,000 high-grade essence crystals. Hindi napigilan ni Lorna ang paghinga ng malamig at naisip sa sarili, luho. Talagang maluho ito. Hindi maliit ang komisyon na natanggap niya ngayon dahil nakakuha siya ng 1,000 high-grade essence crystals ng sabay-sabay. Walang katapusang pagmamalaki rin ni Lorna sa sarili niya. Ngumiti ng malapad si Lorna at sinabing, tunay ngang kahanga-hanga ang ipinakita ni Sir. Pumunta ka muna rito para iparehistro ang iyong alchemist badge, pagkatapos ay maaari mo nang piliin ang mga tag. Tumango si Mateo at sumunod kay Lorna sa isang tabi para magpaalam. Nang makita niyang tinanggal ni Mateo ang high-rank na quasi-alchemy king badge, hindi napigilan ni Lorna na muling manigas ang ekspresyon ng mukha. Isang batang mataas ang ranggong quasi-alchemy king. Natapos na ni Mateo ang pagpaparehistro, at tila may naisip siya. Nakangiti niyang sabi kay Lorna, sige, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Bilasan mo at ipaalam mo sa manager ng Exquisite Jade Pavilion na maghanda pa siya ng kaunting essence crystals. Kung hindi, natatakot ako na hindi kayo magkakaroon ng sapat na pambayad sa hinaharap. 507. Tinitigan ni Lorna si Mateo ng kakaiba. Ngayon, nakumpirma na niya sa wakas na isang hanggal ang taong ito. O baka naman, itong si Mateo ay isang mapusok na tao na hindi nakakaintindi ng ibig sabihin ng kausap. Sa ikapitong antas, mahigit kalahati ay mga tanong na naiwan sa loob ng 1,000 taon. Ang iba pang mga tanong ay iniwan din ng ilang nangungunang powerhouse sa landas ng alchemy sa loob ng 1,000 taon. Kung wala itong pinakamataas na lakas at kaharian ng alchemy sovereign, imposibleng malutas ito. Ang batang lalaki sa harap ay mga 16 o 17 taong gulang lamang. Ang pagsasantabi sa paglutas nito, kung maiintindihan niya ba sila o hindi, ay isang issue rin. Maghanda ng mga kristal ng asensya. Nagbibiro ka siguro. Ang 1,000 dekalidad na kristal na ito ng asensya, tatanggapin ito ni Big Sister kapalit mo.
Bigla na lang nagbago ang ekspresyon ng mga staff na responsable sa pagpaparehistro at tumingin kay Lorna. Naintindihan ni Lorna at lumapit siya. Tingnan mo, ang batang ito at ang matandang iyon ay galing sa iisang sekta. Katatapos lang humupa ng tensyon sa mga usapin ni Sky Maple. Napakasensitibo ng Exquisite Jade Pavilion sa Tranquil Cloud Sect sa tatlong salitang ito. Kaya naman, agad na napansin ng staff na may mali. Nang tignan ni Lorna, ang pinagmulan nga ni Mateo ay ang Tranquil Cloud Sect. Dahil dito, lalong napuno ng paghamak si Lorna sa kanyang puso. Kahit ang hari ng alchemy ay naalagaan, ano pa nga ba ang magagawa ng isang batang si Transformation Realm? Sinaman ni Lorna ng tinginang tungkod. Naintindihan naman ito ng mga tauhan at umalis na. Pero si Lorna mismo ang lumapit kay Mateo nang nakangiti. Anong tag ang pipiliin ni Ginoo? Mayroong kabuoang 136 na tag sa ikapitong antas, mula bulang. Isa hanggang bulang. 136. Ang bulang. Isa ang tanong na pinakamatagal nang naiwan sa Thousand Query Wall, at ito rin ang tanong na kinikilala ng lahat na may pinakamalaking kahirapan. Ang pinakabago ay ang bulang. 136. 5 taon na ang nakalipas mula noon at inisyo ito ng chairman ng Alchemist Association, si Lord Gentry. Ang gantimpala ay 1,500 high-grade essence crystals. Nakangiting paliwanag ni Lorna kay Mateo. Napansin lahat ni Mateo ang mga kilos ni Lorna at ng mga tauhan na iyon. Pero nagkunwari si Mateo na hindi niya alam. Ganoon ba? Hindi ba't ibig sabihin niyan ay mas malaki ang gantimpala kapag mas malapit ang mga tag sa harap? Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Ganito talaga. Ang gantimpala para sa no? Isang tag ay umabot na sa 5 milyong high-grade essence crystals hanggang sa kasalukuyan. Napakalaking halaga nito para sa mga martial artist. Ito ay ang no. Isang tag ay naroon na sa loob ng ilang libong taon, ngunit walang sino man ang nakakaabot nito sa loob ng maraming taon, nakangiting sabi ni Lorna. Labis ang paghamak ni Lorna sa kanyang puso. Isa talaga itong tulakan na nagnanasa sa karne ng sisni. Mula pa noong sinaunang panahon, gaano karaming mga pangunahing kapangyarihan ang gustong lutisin ang problema sa no. Isa na tag. Sa kanila, hindi nagkukulang ang ilang mga pangunahing kapangyarihan na umakyat sa banal na kaharian. Pero hanggang ngayon, tahimik pa ring nasa rack ang no. Isang tag. Paano magiging ganoon kadali ang pagnanais na makuha ang no? Isa na titulo. Bahagyang tumango si Mateo nang marinig niya ito at sinabing, kung gayon, bigyan mo muna ako ng mga tag na no. 126 hanggang no. 136. Subukin ko muna ang mga ito para sa kasiyahan. Para sa kasiyahan. Hehe, huwag kang sumangot agad. Isang batang basang-basa pa rin ang edad mo, para maglakas loob na tumakbo papunta sa Exquisite Jade Pavilion para kumilos ng walang pakundangan. Ang 1,000 high-grade essence crystals na ito ay malamang hindi rin maliit na halaga para sa sekta mo, di ba? Sa loob-loob ay nagsimulang magyabang si Lorna sa kasawian ng iba. Simula nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Mateo, ayaw nang magbigay ni Lorna ng kahit kaunting pabor kay Mateo. Hindi nagtagal, may isang staff na nagtanggal ng huling 10 tag mula sa ikapitong rack at ipinakita ito kay Mateo. At ang aksyong ito ay nagdulot din ng malaking kaguluhan. Napakalaki ng pangunahing bulwagan na ito at kayang tumanggap ng hanggang 10,000 tao. At ang mga alchemist na naroon sa pinangyarihan ay malamang nasa libo-libo rin. Bukod pa rito, ang mga nangahas na pumunta sa Thousand Query Wall para sa isang hamon ay kadalasang mayabang sa puso at mayabang din. Sila ay mga taong may kaunting lakas pa lamang. Siyempre, pipiliin ng mga taong ito ang mga tag na naaayon sa kanilang sariling lakas. Sa mga tag ay may buod ng kaukulang problema. Ang mga alchemist na ito ay pipili ng mga problema ayon sa mga buod na ito. Walang sino man ang nangahas na maging katulad ni Mateo, na tumatawid sa mga antas upang hamanin ang mga problema. Tutal, ang mga kristal ng asensya ng sino man ay hindi rin mga repolyo, para gamitin lamang sa paghagis sa Exquisite Jade Pavilion. Sa mga alchemist na naroon, ang pinakamataas ay isa lamang sa mga alchemy king na may pinakamataas na antas.
Kung hindi kailangan ng mga alchemy sovereign, hindi sila pupunta rito. Kaya naman, para sa mga taong ito, ang ikapitong antas ay halos isang ipinagbabawal na lugar. Bukod sa kagustuhang maranasan ito ng kaunti, wala talagang sino man ang nangahas na hamanin ang ikapitong antas. At ang sabay-sabay na pagbunot ni Mateo ng 10 tag ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. 10 tag na nasa ikapitong antas, baliw ba siya? Kahit sina Gentry at City Lord ay hindi maglalakas loob na hamanin ang 10 tag na nasa ikapitong antas ng sabay-sabay, hindi ba? Hehe, hindi ko rin alam kung sinong mayaman at maimpluwensyang pamilya ang young master na to. Malaking sugal to. 10 tag, naiintindihan ba niya? Hay nako. Ang bata pa naman ng batang ito. Siguro hindi niya nga alam kung ano ang alchemy skills. Sayang naman. Ang saya siguro kung hahayaan ko silang pagyamanin ang kaalaman ko gamit ang 10 tag na ito. Paano kung hayaan mo akong maranasan ito ng kaunti? Hindi ba't wala pa ring saysay? Sandaling tumingin ang maraming tao kay Mateo. Ngunit karamihan sa kanila ay may mapanghamak na tingin. Tutal, ang isang mayamang taong gumagastos ng malaking halaga ng pera ng labis-labis tulad nito ay siyang naging inggitan ng ibang tao kahit saan. Sa totoo lang, hindi naman talaga isang magnate si Mateo. Pero dahil nangahas ang pamilyang Carter na maghukay ng lupa sa ibabaw ng ulo niya, pagbibigyan niya ang pamilyang Carter ng katumbas na halaga. Bilang isang Panginoon ng lungsod ng Wormland, hindi naniniwala si Mateo na hindi alam ng pamilyang Carter na natanggap niya ang imbitasyon ng Panginoon ng lungsod. Kahit na ganoon, naglakas loob pa rin ang pamilyang Carter na pukawin siya. Kung gayon, hindi na niya kailangang magbigay ng mukha sa kabilang panig. Sir, ito po ang 10 tag na pinili ninyo. May jade slip sa kahon na nakadikit sa tag, at ang tanong na itinanong ng amo ay nasa loob ng jade slip. Kailangan nyo lang isulat ang sagot sa blankong jade slip sa loob. Ang aming Exquisite Jade Pavilion ay may consultant team na binubuo ng 3 alchemy sovereign powerhouses, na dalubhasa sa pagiging responsable sa pagsusuri ng mga sagot. Hanggat ang sagot ninyo ay mapapasa ng consultant team, makukuha ninyo ang gantimpalang essence crystals. Naghanda kami ng tahimik na guest room para sa inyo. Maaaring pumunta si Sir sa guest room para dahan-daang sagutin ang mga tanong, nakangiting paliwanag ni Lorna. Bagamat sa pananaw ni Lorna, hindi naman kailangan ang ganitong paliwanag, mas makabubuti pa rin na magbigay ng kaukulang serbisyo kapag nakatagpo siya ng ganoong klaseng tao. Tumingin si Mateo kay Lorna at sinabing may ngiti na hindi naman talaga ngiti, ibig sabihin, kahit tama ang sagot ko, masasabi pa rin ng consultation team na mali ako. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lorna, at medyo tumigas ang ngiti sa kanyang mukha. Malinaw na kay Sky Maple nakadirekta ang mga salita ni Mateo. Sa katotohanan, nasagot nga ni Sky Maple ang tanong. Ngunit itinanggi pa rin ng pangkat ng konsultasyon ang kanyang sagot. Kaya naman nakikipagtalo si Sky Maple sa Exquisite Jade Pavilion sa sandaling galit. Anong sinasabi ni Sir dito? Kilalang kilala ang reputasyon ng ating Exquisite Jade Pavilion sa buong Endless World. O kung hindi, paano nagkaroon ng napakaraming eksperto na nagbibigay ng gantimpala sa ating lugar? Wala pang sino man ang nangahas na questionin ang reputasyon ng ating Exquisite Jade Pavilion. May banta na ang mga salita ni Lorna. Pero walang pakialam si Mateo at nakangiting sinabi, hehe, ito ang unang beses ko rito. Hindi talaga ako masyadong naniniwala sa reputasyon ng Exquisite Jade Pavilion ninyo. Kaya, gusto kong magdagdag ng isa pang tao sa inyong consultation group. Nang marinig iyon ni Lorna, hindi napigilan ng mukha niya na magdilim, Sir, posible bang nandito kayo para manggulo? Ang aming consultation team ay may 3 eksperto sa Alchemy Sovereign. Sino ang may kwalipikasyon para sumali sa kanila? Hindi pa natatapos ang boses ni Lorna nang may marinig na matandang boses, iniisip ko kung may ganitong kwalipikasyon ang matandang ito. 508. Si Master Jonathan pala. Bakit siya nandito? Si Master Jonathan ay isang elder ng Alchemist Association. Bukod sa pagiging naka-duty sa asosasyon, bihira siyang magpakita. Bakit siya nagpakita rito? Maaari kayang nandito siya para sa binatang ito. Sino ba naman ang binatang ito? Si Jonathan talaga ang dumating.
Halatang hindi pwedeng tumakbo si Mateo papunta sa Exquisite Jade Pavilion ng mag-isa. Teritoryo ito ng ibang tao kung tutuusin. May ibang tao pa rin na magdedesisyon kahit ano pa ang mangyari. Ang Alchemist Association ay higit pa sa makamundong konsiderasyon. Ang pagpunta rito ay napaka-perpekto. Bago pumunta si Mateo, sinabihan niya si Zay na imbitahan si Jonathan dito para suportahan siya. Kahit hindi maganda ang naging reaksyon ni Mateo ng araw na iyon, kung titingnan ang sabik na talentong ipinakita ni Jonathan, malamang handa siyang tumulong. Gaya ng inaasahan, talagang dumating si Jonathan. Pero ang pabor na ito, maaalala ito ni Mateo. Sa hinaharap, natural na magkakaroon ng kapalit. Master Jonathan, bakit kayo nandito? Nang makita ni Lorna si Jonathan, medyo naging hindi natural ang ekspresyon nito. Ang pakikialam ng Alchemist Association sa mga bagay-bagay ng Exquisite Jade Pavilion, hindi ito magandang senyales. Bukod pa rito, napakataas ng katayuan ni Jonathan. Hindi siya ang kayang tiisin ng isang dalagang tulad niya. Narinig ng matandang ito na may isang taong humahamon sa ikapitong antas ng Thousand Quarry Wall. Natural lang na hindi dapat palampasin ang isang napakalaking kaganapan, malamig na sabi ni Jonathan. Pero, hindi alam ni Lorna ang sasabihin. Sa sandaling ito, isang boses ang narinig, ang pagdalo ni Master Jonathan sa amin ay lubos na nagbibigay pugay sa Exquisite Jade Pavilion. Gayunpaman, sinabi ni Master na gusto mong sumali sa consultation team kanina, hindi ba't hindi naman naaangkop iyon? Ang dumating ay nakasuot ng itim na roba, ang kanyang anyo ay mukhang medyo bata pa. Isang badge ang nakaipit sa kanyang dibdib. Nakakagulat na isa siyang middle rank na quasi-alchemy king. Naningkit ang mga mata ni Mateo. Kung hindi sinasadya, ang taong ito ay malamang na siyang kahit sinong third young Master Carter. Hinaplos ni Jonathan ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, nandito lang ako para maging saksi. Walang sino man ang matagal nang humamon sa mga tanong ng ikapitong antas. Nandito lang ang matandang ito para makisali sa kasiyahan ngayon. Bahagyang nalungkot si Flynn. Dahil hawak ni Jonathan ang kuta rito, may mga bagay na hindi magandang gawin ng lantaran. Tinitigan niya si Mateo ng masama, pero pagkatapos ay sinabi niya kay Jonathan ng may kaaya-ayang mukha, hindi ba't masyadong nagkakagulo si Master Jonathan? 5 taon nang walang ginagawa ang ikapitong antas. Ilang taon na ba ang binata na ito? Nandito lang para mamasyal. May magagawa ba talaga siya para makapukaw ng gulo? Tinitigan ni Jonathan si Mateo ng may malalim na kahulugan at nakangiting sinabi, bagamat wala ring inaasam ang matandang ito, inaabangan ko rin ang ilang kaaya-ayang sorpresa. Nandito lang ako para maging manunood. Naniniwala akong hindi ito ipagbabawal ng pamilyang Carter, di ba? Nagmamadaling sinabi ni Flynn, huwag kayong manggahas, huwag kayong manggahas. Karaniwan ay hindi nga lang maaaring imbitahan si Master Jonathan. Paano maglalakas loob ang aming pamilyang Carter na isara ang pinto sa harap ninyo? Maligayang pagdating ng lubos. Labis na nalulumbay si Flynn. Ang katayuan ng bawat alchemy sovereign ay talagang pambihira, kahit na si Jonathan ay isang mababang rango lamang na alchemy sovereign. Isang eksperto sa alchemy sovereign na pumunta rito para maging manunood, si Flynn ay talagang walang makitang dahilan para tumanggi. Bukod pa rito, siya ay nakababata lamang ng pamilyang Carter at wala siyang kwalipikasyon para tumanggi. Pero dahil nandito si Jonathan, hindi magandang mandaya. Totoo ngang kilala ang kaharian ng konsultasyon ng pamilyang Carter sa pagiging walang kinikilingan. Ngunit sa mundong ito, anong lugar ang tunay na makakamit ng tunay na katarungan? Sa loob ng napakaliit na hangganan, magagamit pa rin ni Flynn ang prestihiyo ng pamilyang Carter para gumawa ng ilang mga bagay. Pero kung nandito si Jonathan, hindi na iyon magagawa ni Flynn. Masisira ang reputasyon ng pamilyang Carter dahil doon. Dahil sa reputasyon, hindi rin makakapagpatuloy ang Thousand Quarry Wall ng pamilyang Carter. Ito ay magiging isang malaking dagok sa pamilyang Carter. Siyempre, hindi naniniwala si Flynn na ang isang maliit na si Transformation Realm tulad ni Mateo ay kayang sagutin ang mga tanong ng ikapitong antas.
Tumingin si Flynn kay Mateo at sinabing may mapaglarong ngiti, napakatapang talaga ng isang tanyag na tao na ito, na humaharap sa 10 kalaban ng sabay-sabay. Kahit ang City Lord at Lord Chairman ay wala ring ganitong lawak ng espiritu. Tumawa si Mateo at sinabing, 1,000 high-grade essence crystals lang. Naglalaro lang ako. Siguro sa 10 tanong na ito, may 1 o 2 akong malalaman kung hindi sinasadya. Talaga bang ang lakas ng loob mong sabihin yan? Yung mga tanong sa ika-7 antas, kahit yung inilathala ni Lord Chairman 5 taon na ang nakalilipas, wala pang nakasagot ng maayos hanggang ngayon. Ikaw, isang maliit na si Transformation Realm, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kawalang kwentang salita. Labis na ikinadismaya ni Flynn ang mapanghamak na ugali ni Mateo. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang ngumiti si Jonathan at sinabing, minaliit ng kagalang-galang na pamangkin na si Carter si Mateo dito. Nakapasa na siya sa pagsusulit na quasi-alchemy king na may mataas na ranggo sa Alchemist Association kahapon. Ngayon, opisyal na siyang isang mataas na ranggong quasi-alchemy king. Bukod dito, natalo niya si Renden kahapon. Nang marinig ang sinabi ni Jonathan, namangha ang lahat. Isang 16 na taong gulang na mataas na ranggong hari ng alchemy. Anong klaseng konsepto ito? Maging si Flynn ay natigilan din. Narinig niya lang ang sinabi ng kanyang nasasakupan na may dumating na disipulo ng Tranquil Cloud Sect, ngunit hindi niya alam na si Mateo ay may ganoong kalakas na kakayahan sa alchemy. Si Renden ang karibal niya sa buong buhay niya. Isa siyang kalaban na hindi kayang talunin ni Flynn kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Pero ang target na wala siyang paraan para malampasan ay natalo pala ng 16 na taong gulang na binata na nasa harapan niya. Ito, medyo nakakagulat. Pero para malaman niya kung bakit pupunta rito si Jonathan ngayon. Ang binata na ito ay isa talagang mataas na ranggong quasi-alchemy king. Diyos ko! Paano niya nasasanay ang alchemy? Hindi ba't napakalaki rin ito? Bukod pa rito, natalo pa niya si Renden ng City Lord Manor. Ito. Hindi ba't ibig sabihin nito ay siya na ang numero 1 tao sa kasalukuyang junior generation? Tunay ngang ang mga bayani ay nagmumula sa mga kabataan. Kapag nakikita ko ang mga kabataang ito, pakiramdam ko ay matanda na ako. 16 na taong gulang na mataas na ranggong quasi-alchemy king. Sa hinaharap, tiyak na isa siyang peak alchemy sovereign existence. Marahil, may posibilidad pa siyang basagin ang kawalan at salakayin ang divine realm. Ang mga salita ni Jonathan ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mga tao. Tumingin si Jonathan kay Mateo nang nakangiti at sinabing, Mateo, dahil nakuha mo na ang badge, bakit hindi mo pa ito suot? Matapos merehistro ni Mateo ang kanyang badge ng saglit, itinago niya itong muli. Nang marinig ito ni Jonathan ngayon, hindi na magandang itago pa ito. Ang magagawa na lang niya ay ilabas ang badge at isuot ito. Hehe. Wala talagang ugali ang batang ito na magsuot ng mga badge. Master Jonathan, huwag po sana kayong mag-offend, sabi ni Mateo nang may nakakalokong ngiti. Ikaw na bastos. Talagang nawalan ako ng masabi. May mga taong itinuturing itong kayamanan kapag nakukuha mo ang badge, pero ikaw lang ang nagtatapon nito na parang sirang sapatos. Hay! Saway ni Jonathan habang nakangiti. Bahagyang mahinahon na nagpaliwanag si Mateo at hindi rin nagpaliwanag, at sinabing, huwag na nating sayangin pa ang oras. Tingnan natin kung anong klaseng mga tanong ang nasa loob ng 10 jade slip na ito. Gaya ng sinabi niya, dumating si Mateo sa harap ng box mo. 136 at tinapon ang jade slip na iyon ng may banal na sentido. Kahit si Jonathan ay napapikit din nang makita ang mga kilos ni Mateo. Tagbulang. 136. Ito ang mga nilalaman na inilathala ng Lord Chairman. Bilang chairman ng Alchemist Association, malinaw na malinaw kay Jonathan ang mga nilalaman ng Jade Sleep. Napakabilis ng pagsuri ni Mateo sa Jade Sleep. Ilang beses lang siyang huminga ng malalim bago niya ito ibinalik. Kumusta? May tiwala ka ba? Hindi napigil ang magtanong si Jonathan. Mahiwagang ngumiti si Mateo at sinabing, tingnan ko muna ang iba. 500. Nang makita ni Jonathan ang sitwasyon, hindi niya napigil ang matawa nang hindi inaakala at sinabing, ikaw na baliw na ito, pinag-iisipan mo pa ang mga tao.
Wala na talaga akong magawa laban sa iyo. Kalimutan mo na yan, kalimutan mo na yan. Tingnan mo muna. Sok. Ang ibig sabihin ng hindi alam ay hindi alam. Pagpapanggap na maayos. Kahit na isa kang mataas na ranggong quasi-alchemy king, ano na? Sa loob ng 5 taon, mahigit 12 ng eksperto sa alchemy sovereign ang humamon sa tanong na no. 136. Kabilang sa kanila ang Lord Chairman. Pero wala ni isa ang nagtagumpay. Sa mga katulad mo, masasagot mo ba yan? Nakangising tumawa si Flynn. Bagamat hindi kaaya-aya sa pandinig ang mga salita ni Flynn, palihim na sinang-ayunan ito ng mga alchemist na naroon. Sina Celso at Gentry, silang dalawa ay halos kumakatawan sa pinakamataas na pamantayan ng alchemy path ng Endless World. Ang mga tanong na kahit sila ay hindi masagot ay nangangahulugan na ito ay hindi malulutas at maaaring mapabilang sa kategorya ng mga haka-haka. Ang ganitong uri ng mga haka-haka, sa pamantayan ng walang hanggang mundo, ay talagang walang paraan para masagot. Maliban na lang, hindi nila alam na ang pamantayan ng alchemy ni Mateo ay nalampasan ang pamantayan ng Endless World sa simula pa lang. Tumingin si Mateo kay Flynn, pero ngumiti siya ng bahagya, ikatlong batang Panginoon Carter, kung masasagot ko ang tanong na ito bulang. 136, hindi ako tatanggap ng kahit isang sentimo mula sa gantimpalang essence crystal ni Lord Chairman. Para sa pamilyang Carter mo lahat, paano kung ganoon? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Flynn nang marinig iyon at nagtanong, anong mga termino ang mayroon kayo? Pakawalan mo si Elder Sky Maple, at humingi ka ng tawad sa kanya. Paano kung ganoon? Malamig na sabi ni Mateo. Matagal nang nahulaan ni Flynn na sasabihin ito ni Mateo, at sinabi ng may malamig na ngiti, hey, nabigo ang matandang iyon sa hamon at siniraan pa ang reputasyon ng aking exquisite jade pavilion. Natural na hindi siya madaling mapatawad. Ang aking pamilyang Carter ay nakatayo sa Warmland City sa loob ng ilang libong taon. Ang inaasahan namin ay reputasyon sa salitang ito. Paano magiging ganoon kadali ang pag-alis sa kanya? Maliban na lang kung ang matandang iyon ay handang umamin na siniraan niya ang pamilyang Carter. Nakita ni Flynn na mukhang may pinag-isipang mabuti si Mateo, ngunit atubiling sumuko si Flynn, at sinira ang reputasyon dahil dito. Akala niya noong una ay magagalit ng husto si Mateo. Pero bahagyang tumanggo lang si Mateo at sinabing, kung gayon, hindi na maiiwasan iyon. Mas mabuting bilasan mo na, ikatlong batang Panginoon, at itaas mo na ang mga kristal ng asensya ngayon. Natatakot ako na hindi na kayang maglabas ng napakaraming kristal ng asensya ang iyong pamilyang Carter sa ngayon. Ang kalmado at kalmadong kilos ni Mateo ay parang kontrolado ang lahat. Kung titingnan ang kanyang kilos, ang tanong bulang. 136 ng ikapitong antas na ito ay parang isang tambak ng basura sa kanyang paningin. Siyempre, hindi ganito ang pananaw ng iba. Sa totoo lang, ang mga tanong na ito ay isang ang tambak na kalokohan sa mga mata ni Mateo. Napakasimple lang ng layunin ni Mateo, na hamanin ang Thousand Quarry Wall. Gusto niya silang hamanin hanggang sa malugi ang pamilyang Carter. Ang mga gantimpalang essence crystal na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng pamilyang Carter, ngunit hindi sila mananatiling naroon ng hindi nagagalaw. Natural lamang na hindi handang gumawa ng ganoong kalokohan ang pamilyang Carter. Ang mga essence crystal na iyon, tiyak na gagamitin nila sa iba pang mga bagay. Ngunit sa loob ng ilang libong taon na ito, lahat ng mga alchemist na sumagot sa mga tanong, babayaran ng pamilyang Carter ang buong halaga ayon sa halaga ng gantimpala. Hindi kailanman nagkaroon ng nawawalang halaga. Kahit na ang taong nagtanong ay patay na. Dahil din dito kung kaya't natiyak ng pamilyang Carter ang makapangyarihang reputasyon nito. Matagal nang alam ni Mateo na ang reputasyon ng pamilyang Carter ay malalim nang nakaukit sa puso ng mga tao sa paglipas ng panahon. Kaya hindi siya nakipagtalo ng harapan, at hindi na kinwestiyon ang isyu ng prestihiyo ng pamilyang Carter. Sa ganoong paraan, hindi maniniwala ang bang tao. Sa halip, siya ay magiging isang kasuklam-suklam na karakter na sumisira sa pamilyang Carter. Kahit ang isang taong kasing lakas ni Jonathan ay hindi rin magtatanong sa prestihiyo ng pamilyang Carter, lalo na si Mateo na ang mga salita ay walang gaanong kabuluhan. Kaya naman, nakahanap si Mateo ng ibang landas.
Patuloy siyang maghahamon ng sunod-sunod na tanong. Gagawin niyang hindi maalis ng pamilyang Carter ang napakaraming essence crystal na magagamit. Hindi makapaniwala si Mateo na sa huli, nang ahas pa rin ang pamilyang Carter na huwag magpakawala ng mga tao. Nang ahas si Mateo na gawin ito dahil sa kanyang walang kapantay na kalakasan sa alchemy. Kung ibang tao ito, paano nila magagawang gamitin ang ganitong uri ng matinding pamamaraan? Nang marinig ni Flynn ang mga sinabi ni Mateo, itinuring niya itong biro at walang pakialam na sinabi, kung mayroon kang kakayahan, huwag mong hayaang hindi magawa ng aking pamilyang Carter na matanggal ang napakaraming kristal ng asensya. Napakaraming alchemist ang nanunood dito. Huwag puro salita lang at walang aksyon. Sino ba ang hindi marunong magsalita ng mayabang? Maraming tao ang nakakita kay Mateo na nagsabi ng mga mayabang na salita, at hindi nila napigilan ang kanilang tawa. Haha! Bata pa rin at mapusok. Kahit na kaya niya talagang sagutin ang tanong ni Lord Gentry, paano magiging ganoon kadaling lutisin ang mga problemang nasa harap mo? Tama. May hangganan din ang pagiging mayabang, di ba? Sa loob ng ilang libong taon, ang Thousand Quarry Wall ay nakaipon lamang ng ganitong daan sa mga tanong. Kung sasagutin niya lahat ng mga iyon, hindi ba't ang mga alchemy powerhouse sa loob ng libu-libong taon na ito ay hindi nakarapat-dapat na magdala ng sapatos para sa kanya? Haha! Hindi alam ng mga kabataan ang lawak ng langit at lupa. Maiintindihan pa rin naman ang ugali niya. Hindi tumanggi si Mateo. Bahagya lang siyang tumango at sinimulang suriin ang no. 135 Jade Sleep. Napakabilis ng pagsusuri ni Mateo. Halos sandali lang siyang nag-scan at inilagay ito sa ibaba. Nang makita ang mga kilos ni Mateo, mas lalo pang naramdaman ng iba na si Mateo ay nag-aayos ng sarili. Ang mga tanong sa ikapitong antas ng Thousand Quarry Wall ay pawang walang kapantay na lalim. Kahit ang pag-unawa rito ay kinailangan pang gugulin ng napakatagal na panahon. Ilang beses na bumaantong hininga si Mateo bago niya ibinaba ang Jade Sleep. Hindi niya man lang naisip iyon. Paano niya sasagutin ang mga iyon? Maging si Jonathan ay medyo nadismaya rin nang makita ang mga kilos ni Mateo. Sa loob-loob niya, natural lang na hindi siya makapaniwala na masasagot ni Mateo ang mga tanong na ito. Pero sa pag-iisip sa performance ni Mateo kahapon, kahit papaano ay mas lalong nagkaroon ng pananabik ang puso niya. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit handa siyang pumunta. Tulad ni Renden, pinanood din ni Jonathan ang video kung saan muling kinunan ang mga tableta ni Mateo na pinino. Hindi sapat ang paggamit ng kahangahangang likhang sining para ilarawan ito. Sa pagpino ng mga pamantayang tulad nito, kahit siya, isang alchemy sovereign, ay hindi kailanman nakamit ang mga ito. Labis na nagtataka si Jonathan. Anong klaseng tao ang kayang mag-alaga ng isang napakasamang junior? Maya-maya lang, ibinaba ni Mateo ang Jade Sleep na no. 126. Itinuring niya itong tapos na sa pagbabasa ng lahat ng tanong. Nako, ang 10 tanong na ito ay pawang napakahirap. Malamang hindi mo nga kayang mag-aral ng detalyado sa loob ng maikling panahon. Ang Exquisite Jade Pavilion ay may kanya-kanyang silid at silid para sa pagpipino ng mga gamot. Maaari kang mag-eksperimento habang sumasagot, paalala ni Jonathan. Hindi siya makapaniwalang masasagot ni Mateo ang mga tanong na ito sa ganoong kaikling panahon. Ang pagtatanong niya kay Mateo dati ay parang gusto lang niyang itanong kung may pag-asa ba si Mateo na makasagot, at hindi agad-agad. Tanong ng tagapangulo, pinag-aralan niya mismo ito ng napakatagal. Paminsan-minsan ay inilalabas pa niya ito para pag-aralan, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang tamang paraan. Kahit na mas halimaw pa si Mateo, hindi rin posible na sumagot ng ganoon kabilis. Pero nakangiting sabi ni Mateo, hindi na kailangan. Pangatlong batang Panginoon Carter, imbitahan mo ang pangkat ng konsultasyon dito. Sasagutin ko ang tanong, tapusin ito agad. Makakatipid din tayo sa abala. Nagkataon na nandito rin si Ginoong Jonathan. Maging saksi ka para sa akin kung gayon. Ano? Gusto mo bang sumagot ngayon na? Mahigit 1,000 alchemist ang nanunood dito. Huwag mong gawing tanga ang napakaraming tao. Nagulat si Flynn sa ginawa ni Mateo. Nakangiting sabi ni Mateo, gusto ko lang sumagot sa harap ng napakaraming tao.
Kung hindi, hindi ba lahat ay mawawala ng magandang palabas? Tama na ang kalokohan, isusulat ko na ang mga jade slip ngayon. Kailangan pa nila ng napakahabang panahon para masuri ito. Huwag mong pahabain ang oras. 510. Nakahanda na ang mga jade slip. Casual na kinuha ni Mateo ang isang jade slip at sinimulang isulat ang solusyon sa no. 136. Hindi kinailangang gumugol ng masyadong maraming oras ang ganitong uri ng pag-ukit. Mabilis na natapos ni Mateo ang pag-ukit sa jade slip. Hindi rin nagpaliban si Mateo, at direktang kinuha ang pangalawang jade slip para yukit. Nang makita ni Flynn ang eksenang ito, malamig siyang ngumiti sa loob-loob niya. Kahit na sumusuway ka sa langit, masasagot mo ba talaga ang lahat ng 10 tanong na ito? Kung totoo nga ito, hindi ba magiging biro ang paglalagay ng aking pamilyang Carter ng 1,000 query wall na ito? Halina kayo, mga kasama. Anyayahan ninyo rito ang 3 nakatatanda ng pangkat ng konsultasyon. Utos ni Flynn. Dahil gusto ni Mateo na mapahiya, hayaan na lang siyang mapahiya. Nang direktang tinanggihan ng 3 matatanda ang kanyang sagot, tingnan kung ano pa ang kanyang sasabihin. Di nagtagal, 3 eksperto sa Alchemy Sovereign ang inimbitahan sa pangunahing bulwagan. Ganito, mayroong 4 na eksperto sa Alchemy Sovereign sa pangunahing bulwagan. Bukod pa rito, sa pangkat ng konsultasyon, mayroon pang isang middle rank na Alchemy Sovereign. Ang ganitong hanay ng mga tauhan ay maiuturing na labis-labis. Yee! Jonathan, bakit ka nandito? Gulat na tanong ng isa sa mga eksperto sa Alchemy Sovereign. Hehe, Rex, nandito ako ngayon para sa batang ito. Itinuro ni Jonathan si Mateo na kasalukuyang nag-uukit ng mga jade slip. Tumingin ang 3 Rex kay Mateo, at hindi sinasadyang naging matindi ang kanilang mga titig. Sino ang binata na ito? Para hamanin ang 10 ikapitong antas ng problema ng sabay-sabay. Ang ikinagulat nila ay ang karangyaan ni Mateo at hindi ang katapangan ni Mateo. Sa pananaw ng 3 taong ito, nakakatawa lang si Mateo. Pero, hindi nila maintindihan kung bakit si Jonathan, na isang eksperto sa Alchemy Sovereign, ay sasamahan ng isang bata para maglaro rito. 3 elder, ang pangalan niya ay Mateo. Isa lamang taong nagsasalita ng mayabang para puhangin ang mga tao. Dahil lamang sa mukha ni Elder Jonathan kaya ko inimbitahan ang 3 elder na dalhin ang inyong maringal na presensya sa pangunahing bulwagan. Ayos lang yan. Natanggap na namin ang appointment ng pamilyang Carter, kaya natural lang na kailangan naming magsikap. Karapat-dapat si Kuya Jonathan na lumipat kami rito. Anak lang ba talaga ng binata na to sa kaninong pamilya? Masyado lang siyang naglalaro. Kuya Jonathan, bakit mo siya sinasamahan para magsimula ng away? Sabi ng middle rank na Alchemy Sovereign. Hehe, Kuya Jason, huwag kang magkamali sa pagpapasya. May kakayahan ang binata na ito. Medyo nakakalito ang pagsagot ng 10 ng sabay-sabay, pero kung isa sa mga iyon, sa tingin ko ay may posibilidad. Sabi ni Jonathan. Nang marinig ni Jason ang mga salita ni Jonathan, hindi niya maiwasang mabigla ng bahagya. Anong klaseng tao si Jonathan, napakalinaw niya. Maingat ang pag-uugali ni Jonathan at napakakaranasan at masigla rin sa pagpipino ng mga tableta. Hindi siya kailanman gumawa ng mga walang kabuluhang bagay. Ngayon, pinuri niya talaga ang isang binata sa harap ng lahat ng ganito. Hindi kaya kakaiba talaga ang batang ito. Hindi maiwasan ng 2 pang masuri si Mateo, ngunit wala silang makitang kahit kaunting kakaibang aspeto. Bukod pa rito, napakabilis ng pag-ukit ni Mateo sa mga jade slip. Kahit ano pa ang hitsura ng isang tao, parang pagiging pilyo pa rin. Para masagot ang mga tanong sa ikapitong antas, alinman sa mga ito ay mangangailangan ng isang taong maglalaan ng napakalaking oras at lakas. Sino ang sisigot sa paraang ginawa niya? Kung si Mateo ay humamon na dati at bumalik para gumawa ng napakaraming pananaliksik, pagkatapos ay bumalik para humamon muli ngayon, hindi iyon magiging dahilan para punahin siya. Pero kung sabay-sabay mong sasagutin ang 10, may iba pa bang paliwanag bukod sa pag-iisip lang? Kuya Jonathan, hindi pwedeng magbiro yan. Alam mo naman kung anong antas ang narating ng mga tanong ng ikapitong antas.
Siya, na isang binata pa rin na nakatikip sa tenga, ay kayang sagutin ang mga yan. Hindi makapaniwalang sabi ni Jason Zhu. Bahagyang ngumiti si Jonathan at sinabing, hindi rin ako sigurado kung makakasagot siya o hindi. Pero may kutob ako na baka makasagot talaga siya. Tapos na. Hindi na nagtanong pa si Jason nang marinig niya ang boses ni Mateo. Sus Mariosep. Huminga ng malalim ang mga alchemist na naroon. Hindi ba't masyadong mabilis ang pagsagot niya? Hey! Ang lakas talaga ng loob ng batang ito para magustuhan siya ng 4 na eksperto sa Alchemy Sovereign. Ano kayang klaseng ekspresyon ang ipapakita ng 3 kay Master Jason mamaya? Naloloko na ang mga tao sa sobrang bilis. Paano nasasagot ng ganito kabilis ang mga tanong sa ika-7 antas? Kahit hindi naman masama ang lakas ng batang ito, kailangan pa ring pagbutihin ang ugali niya. Nakakahiya talaga ang ganitong paraan ng pagpapahanga sa mga tao sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng mga bagay-bagay. Nang makitang mabilis na natapos ni Mateo ang pag-ukit ng Jade Sleep, halos nawalan na ng gana ang mga alchemist na patuloy na manood. Kung hindi dahil sa ilang eksperto ng Alchemy Sovereign na nandito, malamang hindi sila mag-aabalang tumingin. Binata, sigurado ka bang hindi mo ginagawa kaming mga matatandang kawawa? Bagamat mataas ang tingin sa iyo ni Kuya Jonathan, kailangan mo ring maging magalang. Malalim na sabi ni Jason. Paano nagawang lokohin ni Mateo ang mga senior? Tama man ang sagot ko o hindi, malalaman din ng mga senior pagkatapos itong suriin ng kaunti. Ito lang. Hindi nilalabag ng mga senior ang konsensya mo para husgahan sila, at sapat na iyon, nakangiting sabi ni Mateo. Nang marinig ang mga sinabi ni Mateo, nagulat ang 3 Jason sa kanilang mga puso. Ang 3 sa kanila ay hindi talaga nasasakupan ng pamilyang Carter. Pinoprotektahan lamang nila ang kuta sa 1,000 Quarry Wall na ito para sa pamilyang Carter. Nakagawian na ito ng pamilyang Carter. Ang pangkat ng konsultasyon ay nagpapalit kada 5 taon. Ang mga eksperto sa Alchemy Sovereign na inimbitahan ay walang anumang kaugnayan sa pamilyang Carter. Sa ganitong paraan, masisiguro nito ang katarungan hanggang sa pinakamataas na limitasyon. Dahil din sa ugnayang ito kung kaya't kahit nahamina na ang pamilyang Carter, isa itong napakalakas na paksayon sa Wormland City na ito at maging sa buong Endless World. Hindi naman mali ang ganitong paraan. Dahil lang sa natanggap ng 3 Jason ang paghirang sa pamilyang Carter sa buong taon, natural lang na maaalis nila ang malaking benepisyo sa pamilyang Carter. Kahit na medyo ginulo sila ni Flynn dahil sa isang maliit na bagay, natural lang na nahirapan silang tumanggi. Magaan lang na itinuturo sa kanila ng mga sinabi ni Mateo kanina. Ngunit ang iilang taong ito ay pawang may karanasan at talino dahil sa katandaan. Natural lamang na hindi nila ito ipapakita sa kanilang mga mukha. Haha, magaling. Tunay ngang ang mga bayani ay nagmumula sa mga bata. Titingnan muna ng matandang ito kung may katuturan ang sagot mo o hindi. Gaya ng sinabi niya, kukuha na sana si Jason ng sagot sa no. 136. Kuya Jason, ang tanong na ito bulang. 136 na ay ibinigay ng Panginoong Tagapangulo. Hindi kaya ni Jonathan, pero maaari ko bang hiwain muna ito sa harap para suriin? Biglang sigaw ni Jonathan. Natigilan si Jason, ngunit tumanggo siya at sinabing, dahil nasa ganoong mood si Kuya Jonathan, ano ang masama kung hahayaan mo munang tumingin? Wala talagang pakialam si Jason. Dahil hindi siya lubos na makapaniwala na masasagot ito ni Mateo. Haha, kung gayon, nagpapasalamat ako kay Kuya Jason. Habang sinasabi niya, tumingin si Jonathan kay Mateo ng matagal at makahulugan at kinuha ang sagot sa numero 136 na isinulat ni Mateo. Ang banal na pandaman ni Jonathan ay lumubog sa Jade Sleep. Sa simula, mukhang kalmado at mahinahon pa rin siya. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nagdikit ang mga kilay ni Jonathan. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila maiwasang ma-curious. Talaga kayang may kakaiba pa ring kakayahan ang mga sagot ng batang ito. Pero malamig nang umisi si Flynn sa loob-loob niya. Ang dalawang taong ito ay talagang makatotohanan. Kahit siya ay naloko rin. Kailangan pa rin talagang magsabi ng totoo sa huli. Ano? Kuya Jonathan, posible kayang may kakaiba pa rin ang sagot na ito. Kahit na tinatanong ni Jason si Jonathan, malinaw na hindi pa rin ito naniniwala.
Sa totoo lang, halos pareho lang ang iniisip niya at ni Flynn. Ito ay ang pag-arte ni na Jonathan at Mateo bilang isang palabas na pangdalawang tao. Hahaha. Kaya ganoon nga. Kaya ganoon nga. Bigla na lang tumawa ng baliw si Jonathan, at ang buong katawan niya ay tila tuwang-tuwa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.